Hiting gabing madilim at humahagupit ang hangin. Kaya mo kayang makipagsabayan sa isang engkantong nanggagaling sa dilim na uhaw sa kaluluwa. Ang dalagang ito, napabalikos ang humihingal habang ang kanyang tili ay gumising sa buong paligid. Mula pa noong 10 years old siya, hindi na siya tinigilan ng malupit na bangungot kung saan isang mabangis na hayop ang dumudurog sa kanyang puso. Lalong lumalala ang sitwasyon niya nitong mga huling araw. Pikit lang ng mata, agad siyang sinasakal ng takot. Dahil sa tindi ng kanyang mga nakikita, naubos na ang kanyang oras sa pahinga, kaya wala siyang nagawa kundi magpunta sa isang sinaunang dambana na pinupuntahan ng mga matatanda para magpahula. Tulala siyang nakikinig sa kung ano-anong sinasabi ng matanda tungkol sa isang sumpang ilang libong taon na ang tanda. Biglang nasisigaw ang lola sa takot. Hala, ito ay sumpa ng dambuhalang hayop na may 1,000 years na ang nakalipas. Nanganganib ang buhay mo. Sa madramang paraan, may inilabas siyang pulseras at ipinipilit na ito ay isang sagradong anting-anting na pinagpasapasa pa ng mga ninuno bago nagangawa tungkol sa kapangyarihan nito. Kalokohan ng ito para sa dalaga dahil para sa kanya ay isa lamang itong mumurahing bato na makikita mo lang na itinitinda sa bangketa. Noong akmang aalis na siya, bigla siyang hinawakan ng matanda ng mahigpit at tila desperado na nakiusap na bababaan ang presyo para lang mapilit siya, habang nananakot na lulurayin siya ng masamang espiritu at walang sino mang makakapagligtas sa kaniya kundi ang abubot na iyon. Para sa dalaga, halata namang modus lang ito. Pero hindi tumigil ang matanda sa pag-aalok at pagbawas sa presyo nang paulit-ulit para lang mauto siya. Tinitigan siya ng dalaga ng ubod ng talim dahil sa sobrang pagkayamot sa kakuriputan ng matanda. Dahil dito, malakas niyang hinampas lamesa at mariing nagsalita. Huwag mo akong madaan sa mga ganyang kwento. Kapag nagpakita sa akin ang hayop na yan, tinitiyak kong gagawin ko siyang alpombra. Matapos siyang maglabas ng galit, tinalikuran niya ito at lumakad palayo ng taasno. Makalipas ang ilang araw, nagkaroon ng camping ang kanilang paaralan sa gitna ng kagubatan. Dahil sa ilang gabi ng walang tulog, ang dalaga ay hikab ng hikab habang nilalabanan ang bigat ng mga mata. Bigla siyang nataahan ng sumigaw ang kanyang matalik na kaibigan para sabihin na kasindi na ang bonfire at kailangan niyang sumama sa kanila agad-agad. Ang bida nating ito ay si Ara. Kumaripas ng takbo ang kaibigan niya palapit sa kanya at muntik na itong sumubsob sa lupa. Mabuti na lang at si Ara ay mabilis siyang nasalo bago pa man ito tuluyang bumagsak. Mag-ingat ka naman, baka mapano ka, paalala ni Ara. Wala pang pagkakataong mapasalamat ang kaibigan niya nang biglang may tumawag sa kanilang dalawa. Hudyat na magsisimula na ang mga palaro. Gusto sanang umiwas ni Ara dahil hindi siya mahilig sa mga ganitong pakulo. Pero pilit pa rin siyang kinaladkad ng kanyang mga kaklase papunta sa gitna. Sunod-sunod na tanong ang ibinato sa kanya tungkol sa kanyang crush at kung anong klase ng lalaki ang gusto niya. Walang maisagot si Ara at nanatili siyang tila estatwa bago niya mariing sinabi na wala siyang nagugustuhan at dapat na nilang ibahin ang pinag-uusapan. Dahil ayaw niyang mahulog sa bita ng larong truth or dare. Pinili na lang niya ang dare dahil ayaw niyang naglalabas ng sikreto. Kahit anong hamon, kakayanin ko. Buong tapang niyang sabi. Doon na may isang babae na naglabas ng kanyang phone habang nakangisi. At may ipinakitang kakaibang misyon sa kanilang group chat. Sa screen ay may nakamarka na isang lugar na bawal puntahan at puno ng misteryo, na wala pang 1 mile ang layo mula sa kanilang kinaroroonan. Naghalong pananabik at kaba ang naramdaman ng lahat dahil sa hamon na ito, habang ang iba ay namumutla na sa takot. Mumisi ang pasimuno ng laro at tila nang aasar na sinabihan si Ara. Sabi nila, nakakapangilabot daw sa lugar na iyon. Tila ba sinusubukan ang kanyang katapangan.
Nang hindi nag-aatubili, sumagot si Ara. Walang problema, pupuntahan ko yan. Dahil sa kanyang kampanteng sagot, natameme ang lahat ng kanyang kasama. Habang hindi pa makapaniwala ang kanyang mga kaklase, tinalikuran na sila ni Ara at tuloy-tuloy na naglakad palayo. Kaya naman naiwan silang nagkatinginan na parang mga ewan. Saglit lang ay narating na niya ang karatula na nagbabawal sa pagpasok sa naturang lugar. Sa halip na matakot, kampante pa siyang naglibot para kumuha ng mga retrato para may souvenir siya. May pinanghahawakan naman siyang dahilan kung bakit siya matapang. Mula nang simulang guluhin ng halimaw ang kanyang panaginip noong 10 years old siya, nagdesisyon si Ara na mag-aral ng taekwondo at nagsanay ng husto. Ngayon, sa lakas ng kanyang mga kamao, tinitiyak niyang pati ang mga ligaw na kaluluwa ay magtatakbuhan palayo sa kanya. Tiningnan niya ang kanyang wristwatch at mag-aalas 2 na ng gabi. Bigla siyang may narinig na kakaibang kaluskos sa paligid. Mabilis siyang lumingon at nagtatakang nagtanong, "Ano yung narinig ko?" Bulong niya sa sarili. Bago pa man siya makakilos, isang nakapangingilabot na atunggal ang bumasag sa katahimikan ng gabi. Samantala, doon sa camp, nagsisipag handa na ang lahat para matulog. Ang babaeng nagmungkahi ng hamon kay Ara ay biglang kinabahan at nagpadala ng mensahe sa kanyang kaibigan para itanong kung nasaan na si Ara. Pinakalma naman siya ni Aiden at ipinakita ang kanyang phone. Nagpadala pa nga si Ara ng mga pictures sa akin. Parang nag-enjoy pa nga siya sa ginagawa niya. Pero mukhang hindi pa rin napanatag ang kanyang kalooban sa sinabi ni Aiden dahil sa labis na kaba. Sumagot ang dalaga ng may pangamba. 30 minutes na ang nakalipas mula noong huling paramdam niya. Hanggang ngayon ay wala pa rin siya. Nagsisimula na siyang matakot na baka si Ara ay tuluyan ng naligaw sa gitna ng kadiliman. Natabunan na ng makapal na ulap ang buwan at biglang nag-zero ang signal ng kanyang phone. Napamura na lang si Ara sa inis. Grabe, nakakatakot naman ang lugar na ito habang unti-unti na siyang kinakabahan. Sana naman hindi ako ganoon kamalas para makakita ng tunay na mumu rito. Sa isang iglap, may isang mabilis na anino ang dumaan sa paanan niya. Ay kabayo, ano yun? Sigaw niya sa sobrang gulat. Nabunutan siya ng tinik ng makitang dagalang pala ang dumaan. Subalit, bakit biglang pumasok sa isip niya ang mga sinabi ng matandang manghuhula sa mga sandaling ito? Napakuyom na lang ng kanyang mga palad si Ara. Kapag ang lintik na hayop na yon ay nagpakita sa kaniya, tinitiyak niyang babalatan niya ito ng buhay para gawing display sa kanilang sala. Habang bumubulong siya ng kung ano-ano, may naapakan ang kanyang paa na isang bagay na napakalambot. Noong itinapat niya ang ilaw ng kanyang phone sa kanyang paanan, tila nanigas ang kanyang buong katawan sa lamig. Isang buntot. Ang dambuhalang nilalang mula sa kanyang mga bangumot ay, sa mga sandaling iyon, naramdaman niya ang mainit na hininga sa kanyang batok, kasunod ang isang nakapaninindig balahibong bulong. Sabihin mo nga sa akin, sino ang gusto mong gawing palamuti sa bahay mo? Dahil sa kanyang bilis, agad na bumuwelo si Ara at nagpakawala ng isang malakas na suntok. Ngunit ang kanyang atake ay madaling nasalag. Biglang hinawakan ng estranghero ang kanyang kamay ng ubod ng higpit. Sa pagkakataong iyon, nagtagpo ang kanilang mga mata. Isang halimaw na may 8 tails. Hayop na may 8 buntot? Sigaw niya sa kanyang isipan habang nanginginit. Bigla siyang nakaramdam ng matinding pagsisisi dahil sa pagtangi niya sa anting-anting ng matanda kanina. Kaso, ang oras ay hindi na pwedeng ibalik pa. Dahil ang taming alam niyang paraan para makaligtas ay ang tumakas. Buong lakas na kinadat ni Ara ang isa sa mga buntot ng halimaw at pagkatapos ay... Akala ba ni Ara ganun lang kadaling tumakas? Masyado siyang naging kampante. Sa isang kisap mata lang,
Nakakulong na siya sa mahigpit na yakap ng nagwapuhang nilalang na ito. "Itigil mo na itong kalukuhang ito!" Sigaw ni Ara na halos magliyab na ang mukha sa galit. Pero biglang napako ang tingin ng tuso sa mismong pulsuhan ni Ara. Kumislap ang mga mata nito at biglang lumambot ang nakakatakot niyang aura. Sobrang dahan-dahan niyang hinawakan ang kamay ng dalaga habang may ibinubulong tungkol sa aberya. Hindi na nakagalaw si Ara nang makita ang nakakalokong ngiti sa mga labi ng lalaki. Kung sino man ang makahanap ng ikasiyam kong buntot, siya ang pagsisilbihan ko. Ano na naman bang pakulo ito? Basta na lang gumuho ang makapangyarihang selyo ng walang kalaban-laban at iyong nawawalang buntot? Heto at naging palamuti na sa kamay ni Ara bilang isang pulseras. Sasabog na yata ang utak ni Ara. Sino ba namang mag-aaksaya ng oras sa maduming buntot na yan? Pero itong si Gwapong Ruba, ayun at sige ang lapit sa kanya, nangangakong magiging tapat na lingkod ng kanyang tagapagligtas. Naghang na ang utak ni Ara kaya lahat ng banat ng lalaki. Pasok sa kabilang tainga at labas sa kabila. Itutulak na sana niya ang dibdib nito nang biglang may marinig siyang pamilyar na mga boses mula sa malayo. Naghahanap na pala ang tropa ni Eden sa paligid. Sa isang iglap, biglang naglaho ang misteryosong lalaki na parang bula. Patakbong lumapit si Eden na halos mawala na ng kulay ang muka. "Ara, gabi na, maayos ka lang ba? Anong nangyari dito?" Nang pabalik na sila, doon lang nakahinga si Ara na wala na nga iyong baliw. Sa kabilang dako naman, may isang estrangerong lumitaw sa likod ng ating bida at tinawag siyang Kyle. Halatang nakimarites ng ito sa eksena kanina. "Oh, anong susunod mong balak, Kyle?" Tanong ng lalaki na parang wala lang. Alam ni Kyle na nasa natitirang enerhiya ang susi ng kalayaan niya. Ibig sabihin, kailangang mabawi ang buntot na nasa babaeng iyon. Lumipas ang ilang araw. Pinilit ni Jack si Kyle na magsuot ng purmang pangtao para hindi siya masyadong agaw-pansin sa kalsada. May humintong sasakyan at inalok siyang sumakay. Naisip tuloy ni Kyle, ito na kaya iyong modernong karwahe na laging ikinukwento ni Jax. Naguluhan ng driver dahil gusto lang ni Kyle na magpaikot-ikot ng walang patutunguhan. Pero ang totoo, may binubuo ng plano ang tuso nating bida. Kabisaduhin ng buong lungsod para mahanap ang babaeng may hawak ng kanyang buntot. Malas lang, dahil ang driver ay isang kawatan na biglang pumasok sa madilim na eskinita para holdapin siya. Dahil alam niyang hamak na utusan lang ang kaharap, malamig pa sa yelo ang sagot ni Kyle. "Wala akong dalang kahit isang husing." Imbes na matakot, mas lalo pang nandiri si Kyle sa tingin ng lalaki na halatang may masamang balak. Isang nakamamatay na ngisi lang ang ibinalik ng ating bida. Masyadong nalibang ang driver sa kamanyakan niya. Hindi niya alam na nagising na niya ang isang tunay na halimang. Sa sobrang bilis, hindi na malaya ng lalaki na nasa likod na niya si Kyle at bumubulong ng mga katagang tila hatid ng kamatayan. Muntik nang tumigil ang tibok ng puso ng driver sa sobrang kilabot. Maya-maya pa ay nakasubsob na ito sa paanan ni Kyle habang nagmamakaawang wag siyang patayin. Sabi nga sa mga lumang kwento, ang silumang may siyam na buntot ang pinakamatinding bangungot ng lahat. Pero sa ngayon, may mas mahalaga siyang gagawin kaysa pumatol sa maliit na kriminal. Gumagapang na parang insekto ang driver habang nagpupuri para lang hindi mapugutan. Samantala, stress na si Ara sa ginagawa niyang puzzle dahil may kulang na piraso. Biglang nahagip ng mga mata niya ang malas na palamuti sa kamay niya. Parang sumpa itong nakakapit sa balat niya na nagpapatayo ng kanyang mga balahibo sa takot. Sa sobrang inis, kumuha siya ng matalas na kutsilyo. Pero bago pa man ito dumikit sa pulseras, isang kamay na kasing tigas ng bakal ang biglang humawak sa kanya. Naramdaman niya ang malamig na hininga sa kanyang batok at ang bulong na, "Hindi mo mapuputol ang ugnayan natin, sinta ko. Mas mabuti pang itarak mo na lang yan sa puso mo." "Hindi maaari!" sigaw ni Ara. Bigla siyang napabalit, wasa't bumungad sa kanya ang naguguluhang mukha ng kanyang propesor sa harap ng buong klase. Buwisit, panaginip lang pala. Kunwari ay sumakit ang tiyan ni Ara para lang makapuslit palabas ng silid. Napatingin na lang siya sa balahibong nasa kamay niya, sabay buntong hininga. Ang malala pa, tinatnan pa siya ng maaga.
Parang pinagkakaisahan siya ng buong mundo ngayong araw. Tulala siyang napatingin sa makulit na pulseras habang malalim ang iniisip. Paulit-ulit na bumabalik sa isip niya iyong sabi ng matanda tungkol sa itinalagang tadhana. At pakiramdam niya ay nauubos na ang lahat ng lakas niya. Kinabukasan, wala na siyang takot na naramdaman. Nag-cutting classes si Ara para lang hanapin iyong anting-anting na sinasabi ng matanda. Hindi siya pwedeng tumangalang habang naghihintay ng kapahamakan. Habang hirap na hirap siyang umaakyat sa pader ng school, bigla siyang kinabahan sa narinig niyang boses. Paglingon niya, halos lumuwa ang mga mata niya. Ang loko, nakatambay lang sa sanga ng puno habang nakasuot ng pangrampa na porma. Nawala ng balance si Ara at muntik nang mahulog. Pero mabilis siyang sinalo ng buntot ng lalaki sa ere at kinindatan pa siya nito ng nakakaloko. Nag-ayos pa naman ako para itakas ka sa klase. Yun pala ay mauna ka pang lumayas. Pagtingin ni Ara sa ibaba, halos himatayin siya sa taas kaya napasigaw na lang siya. Ibaba mo ako ngayon din. Akala ni Kyle ay natatakot lang ang dalaga kaya binuluman niya ito. Huwag kang mag-alala aking prinsesa. Hinding-hindi ka magagasgasan sa piling ko. Sa sobrang piko ni Ara, hiningi niyang tanggalin na ang palamuting ito. Pero tawa lang ang isinagot sa kanya. Humiling ka lang ng kahit ano, gagawin ko para sa'yo. Pang-asar pa nito. Tiningnan siya ni Ara na parang isang baliw na naligaw. Nagpaliwanag naman si Kyle na kailangan niyang sumunod sa bawat utos ng amo niya para tuluyan siyang makalaya. Hinawakan ng lalaki ang baba ni Ara at tinanong kung ano ba talaga ang pinakagusto niya. Nag-isip naman ng mabuti ang dalaga para sa isang hiling na hinding-hindi nito malilimutan. At ang kinalabasan. Sige nga, ibili mo ako ng isang balot ng napkin. Naguluhan ang makapangyarihang nilalang at pilit na iniintindi kung ano iyong hiningi sa kanya. Nakalimutan sigurong ituro ni Jax ang parteng ito tungkol sa mga tao. Habang namimilipit sa sakit ng tiyan, itinuro ni Ara ang daan. May convenience store sa dulo ng kanto. Kumaliwa ka, bilisan mo. Sobrang lapit ng mukha ni Kyle, kaya halos hindi na makahinga si Ara. Yumukod ang lalaki na parang isang matapat na kawal at nangakong tatapusin ang misyon sa lalong madaling panahon. Diyan ka lang, babalik ako bago ka pa kumurap. Bulong niya bago tuluyang nawala. Tulala ang dalaga. Tila nag-short circuit ang utak niya sa mga sandaling iyon. Buisit, bakit ba ang gwapo niya? Sinermonan niya ang sarili habang naalala ang mga bangungot niya, pilit na kumakawala sa karisma ng demonyong iyon. Suwabe siyang bumaba mula sa sanga ng puno, pinapagpag ang maduming suot at determinadong makuha ang anting-anting bago pa ito makabalik. Sa kabilang dako, lito namang naglalakad ang ating fox spirit papuntang convenience store, habang iniisip kung ano ba ang tinatawag na napkin. Isa kaya itong maalamat na kayamanan na pinag-aagawan ng mga emperador noon? Pero pagdating doon, dismayado siya sa nakitang simpleng tindahan na malayo sa inaasahan niya. Ang ngiting sinalubong ng kahera ay biglang napalitan ng gulat nang marinig ang kakaiba niyang hiling. Habang nangyayari yon, tulala si Ara sa harap ng manghuhula sa templo. Nang malamang wala na ang tsansa niya. Agad siyang humingi ng paumanhin at nakiusap para sa lumang anting-anting. Pero nagpakipot ang matanda. Kesyo may ibang customer na raw na nag-down payment para doon. Gas-gas na diskarte para lang. Mukhang pera ang matandang to. Biglang nagiba ang presyo kumpara kahapon. Humirit siya ng 6,988. Sabay pangako na mawawala raw ng tuluyan ang malignong soro. Siyempre, hindi uubra ang garapalang budol na to sa bida natin. Agad niyang tinanggihan ang lokohang ito. Pagbalik sa convenience store, tambak na parang piramid ang mga makukulay na napkin sa harap ng kahera. Tulala lang ang maligno. Lutang na lutang ang isip sa sobrang kalituhan. Nang nakangiting magtanong ang cashier kung anong klase ang bibili niya, lalong nagkabuhol-ubuhol ang utak niya nang malamang may pang-umaga at pang-gabi pa pala. Para sa girlfriend niya po, sir? Hirit ng cashier na halatang nahumaling sa kagwapuhan niya. Doon nang biglang nagliwanag ang isip ng Soro. Napamisi siya sabay bulong sa sarili. Loko rin ang taong to may sense of humor. Habang nangyayari yun, halos mag-apoy ang mga mata ni Ara sa galit dahil pinagaruan siya ng albularyo
Gusto na niyang tumawag ng pulis. Kaso, hindi siya tinatantanan ng takot na baka habulin siya ng malignong soro. Wala ring silbi ang pagiging black belt ko sa taekwondo. Himutok niya sa sobrang bisit. Siguradong asa rin siya ng todo kapag nalaman to ni Wes, ang matalik niyang kaibigan na matagal nang naglaylo sa lungsod at nag-digital detox. Hindi ako magkapatawa sa kanila. Sumpa niya sabay taas noong naglakad. Pagdating sa room, nagulat siya sa ingay dahil sa botohan para sa magiging class president. Anong klaseng joke to? Bakit si Kyle na mapanlin lang ang ibiniboto ng lahat? Dagdag pa ang mga babaeng kaklase niya na kung makapagpapansin sa harap nito ay wagas. Tulala lang si Ara hanggang sa biglang sumulpot si Lulu para bumati ng ubod ng likot. Sa gulat ni Ara, inusisa niya agad ang kaibigan. Paano napunta sa klase nila ang halimaw na to at bakit baliw na baliw ang lahat sa kanya? Magsasalita pa lang sana si Lulu nang biglang sumingit si Kyle. Pagpasensyahan niyo na, may dalawa ang bida natin, kaya medyo mainit ang ulo. Nanlaki ang mga mata ni Lulu at halos malaglag ang panga niya. Kahit siya na best friend, hindi alam ang ganong ka-private na info. Doon natahuan si Ara na kinulam na ng manlulokong to ang buong klase gamit ang mahika niya. Sa gitna ng kaguluhan, biglang naglabas si Kyle ng blueberry candy na binili niya talaga para kay Ara. Sabay lapit nito mismo sa labi ng dalaga. Biglang kinabahan si Ara. Paano nalaman ng demonyong to kung anong kahinaan niya? Mabilis na tinampal ni Ara ang kamay nito. Ayaw niya sa pakitang tao. Nadahilan na lang siyang sumasakit ang tiyan para itaboy si Kyle palayo sa desk niya. Doon na pagtanto ng gwapong Soro na baliwala ang kamandag niya sa tigas ng ulo ng babaeng to. Kahit tiklop ang buong campus sa kanya, kay Ara lang siya hindi umuubra. Naintindihan niya ng kailangan ng matinding diskarte at pasensya para mabawi ang agimat. Mumisi siya ng nakakaloko sabay tanong. Saan ka pupunta, Ara, mahal ko? Mapapamelt ang kahit sino sa ganda ng poses niya. Pero tinignan lang siya ni Ara ng ubod ng lamig at sinabing huwag siyang magpaka-close dahil wala siyang balak makipag-usap. Bahagyan yumukod si Kyle tanda ng pagsuko. Pero ramdam ng instinto ni Ara na may masamang balak pa rin ang mokong na to. Halatang halata ang pagiging tuso sa kanyang mga mata. Plansado na ang masamang balak. Kapag nabawi na ang kanyang buntot at lakas, gagawin niyang appetizer ang tumitibok na puso ni Ara. Sa loob ng klinika, nakabaloktot si Ara sa kumot, maputla at namimilipit sa tindi ng sakit. Muling bumalik ang bangungot na iyon. Kaya naman kung ano-anong kakatwa ang naibubulong mula sa nanginginig niyang mga labi. Nakatayo lang si Kyle habang pinagmamasdan siya. Nagtataka kung bakit ba sagad ang galit ng babaeng ito sa kanya. Ano bang kasalanan ko sa taong ito? Isip niya habang tinititigan ang nanginginig na si Ara. Biglang sumilip si Lulu sa pinto para tignan ang sitwasyon. Lumingon si Kyle ng kampante. Lumalala siya. Kanina pa nagsasalita ng kung ano-ano hindi maintindihan. Dahil alam ni Lulu na hinding-hindi makakatagal si Ara malapit sa lalaking ito, nagpresenta siyang pumalit at pinaalis na si Kyle para bumalik sa klase. Pero nabitiw ng pasabog si Kyle at sinabing si Ara mismo ang nag-utos na bumili siya ng napkin. Namula sa hiya si Lulu. Sa akalang may namamagitan na sa dalawa, ipinaubaya na lang ni Lulu ang gamot at ang pag-aalaga kay Ara. Nagpaalam na ang dalaga matapos magbilin tungkol sa tamang dose, pero sa halip na umalis, nakinig pa siya sa pinto para makasagap ng balita tungkol sa dalawang ito. Sa loob, dahan-dahang hinahaplos ni Kyle si Ara gamit hinayaan lang ng lalaki ang mga daldal nito, habang marahang ginigising para uminom ng gamot. Biglang nagising si Ara at muntik nang mahulog sa gulat nang makitang pagmumuha uli ng lalaki ang bumungad sa kanya. Agad niyang pinalo ang nakalawit na buntot ng fox at galit na binulungan ito na itago yon bago pa may makakita. Bahagyang napangisi ang fox. Tanging ang mga mata lang talaga ng babaeng ito ang nakakakita sa totoo niyang anyo. Inabutan niya ito ng gamot, pero napaatras si Ara sa takot dahil akala niya ay lason ang ibinibigay nito. Nagpapogi pa si Kyle at nagboluntaryong tumikim muna para lang maniwala ang dalaga na ligtas iyon. Sandaling nag-ilusyon si Ara na parang nasa isang madramang palabas
kung saan nilalason ang prinsesa. Bago niya namukaan na kay Lulu pala ang basong iyon. Bistado na niya. Sa lalaking yun talaga galing ang gamot. Midalman lang ang tropa niya. Kahit huli na siya sa akto, ang taas pa rin ng ere ng lola mo. Hinding-hindi niya aaminin ang kabutihan nito. Pero bigla na lang, may matinding kirot na bumaon sa tiyan niya. Sa huli, wala siyang nagawa, kundi inumin ang gamot habang bumubulong ng kung ano-ano. Sa likod ng pinto, seryosong nakikinig si Lulu dahil sa matinding kuryosidad. Kaso, dahil sa sobrang layo, wala siyang masagap na kahit ano usapan. Habang nakaabang sa may pinto, biglang sumulpot si Eden at tinanong kung anong ginagawa niya roon. Sa loob naman, pagkaubos ng huling patak ng gamot, sinamaan agad ni Ara ng tingin si Kyle at pinalayas ito. Sakto namang pumasok si Eden habang nakangiti. Aba, ito ba yung bagong student na Kyle ang pangalan? Biglang nganiga si Ara at napaisip. Mabuti naman at hindi lang ako ang nagulat sa paglitaw niya na parang multo. Nagbatian ang dalawang lalaki at nagpakilala si Eden sa paraang napaka-elegante. Bigla naman siyang naisip ang gumawa ng isang mapanlokong plano. Hinarap niya agad si Eden at tinanong tungkol sa data para sa group project nila. Ginamit niyang dahilan ang trabaho para mapalaya si Kyle at makapag-usap silang dalawa lang ng kaibigan niya. Walang maraming kibo, umalis agad si Kyle. Pero ang nakapagtataka, nung mag-cruise ang landas nila kanina, may malakas na kutob siyang laging mapapakita ang lalaking ito sa buhay niya. Tinitigan ng maigi ni Ara si Eden, tsaka tinanong kung ito ba talaga ang unang beses na nagkita sila. Inamin naman ni Eden na kahit bago lang silang magkakilala, may kakaibang koneksyon siyang nararamdaman. Na tila ba naging mataibigan na sila sa nakaraang buhay. Pagkatapos, mabilis niya iniba ang usapan. Teka, mukhang kailangan mo ng tulong May problema ba? Bago pa makapag-imbento ng palusot si Ara, ginulo na ng lalaki ang buhok niya habang bumubulong. Huwag kang mag-alala, palagi akong nasa panid mo. Biglang nag-alburoto ang galit ni Ara. Sermon ang inabot nito dahil ginulo ang buhok niyang pinaghirapang iayos. Kakalabas lang ni Eden sa ward nang mahuli niya sa akto si Lulu, labisi pa rin sa pagiging instant detective. Halos atakihin sa puso ang babae at balak ang tumakas, pero mas mabilis si Eden na nahuli siya. Pursigido ang lalaki na malaman kung anong kahinaan ni Ara, pero nagmaang-maangan lang si Lulu. Lalo siyang ginipit ni Eden. Saan na ba siya takot? Imposibleng wala siyang kahinaan kahit isa. Kasabay niyon, tumunog ng malakas ang bell ng uyan. Kinuha na agad ni Ara ang bag niya at kumaway sa matalik na kaibigan. Kumaras ang kaba sa dibdib ni Lulu. Lagot, baka alam niya ako ang tagasiwalat ng mga sikreto. Samantala, iba ang laman ng isip ni Ara. Ang tusong Sora na yon, tuluyan na nawala sa akademya. Mukhang nahawa na rin si Eden sa kakaibang karisma niya. Habang wala ang lalaki, mabilis siyang nagpunta sa pandayan ng bakal. Malakas na bumati si Ara hanggang sa lumabas ang panday para salubungin siya. Seryoso ang mukha niyang inilahad ang kanyang pulso. Palayain mo ko sa buwisit na posas na to. Gawin mo lahat ng paraan, basta wag mo lang puputulin ang kamay ko. Kumislap ang mga mata ng panday sa excitement habang kinukuskos ang mga palad niya. Tatanggalin na ang pulseras? Napakadali niyan! Pero nang makita ang mga dambuhalang kagamitan sa harap niya, biglang naduwag si Ara. Bigla na lang, nang walang pasabi, bumagsak ang higanteng martilyo na may nakakabinging tunog. Ilang minuto ang lumipas, umalis si Ara habang paulit-ulit na naririnig ang sinabi ng panday. Sinubukan ko na lahat ng gamit, pero matigas talaga ang kadenang to. Hindi normal ang materyales nito. Doon lang napagtanto ni Ara kung gaano kamisteryoso ang pulseres na yon. Habang tulala sa pag-iisip, nagulat siya nang makakita ng lalaking nakabulagta sa kalsada. May pag-aalinlangan siyang lumapit at nalaki ang mga mata nang makilala kung sino ito. Anong ginagawa ng batang to at napatpad sa tapat ng bahay ko? Dahan-dahang idinilat ni Kyle ang kanyang mga mata. May sariwang dugong umaagos mula sa gilid ng labi niya. Hawak-hawak ang braso habang dumadaing. Oh, ang aking tagapagligtas!
Balik 5 hours ang nakalipas habang kinukumbinsi ni Kyle ang sarili na ang dramang ito lang ang tanging solusyon. Sa malapit, may isang tindera na nakatulala at tila nahulog sa taglay niyang kagwapuhan. Walang kurap niyang tinitigan si Kyle habang uma-order ito ng tsaa. Habang malalim na nabubuntong hininga dahil sa malas na tadhana, naalala ni Kyle ang payo ni Lulu. Matalim ang dila ni Ara, pero pusong mamunyon. Huwag mong tapatan ng pride, suiin mo lang. At saka, ang maliliit na nilalang ang pinakamalaking kahinaan niya. Dahil sa mahalagang impormasyon na yon, tumayo agad siya at umalis. Iniwan si Lulu na pilit siyang tinatawag, pero hindi siya nilingon. Maya-maya, habang naglalakad mag-isa sa eskinita, biglang sumulpot si Jax para magturo tukol sa mga uso sa panahon na yon. Buong pagmamalaking nagmayabang si Jax, ang guwapong mukhang to ang puhunan ko, para mabuhay ng marangyarito. Pero syempre, dahil din ito sa backup ng isang malaking boss na tulad mo. Sabay thumbs up bilang pag-cheer. Basta, handa akong tumulong kahit kailan. Dahil sa sinabing yon, mabilis na nag-isip si Kyle ng isang planong tuso. Hirap na ako mag-adjust sa mundong to. Tapos papayag lang akong kapantay nila. Sa mismong oras na nasa pandayan si Ara, biglang kumabog ng mabilis ang dibdib ni Kyle. Patunay ng mahiwag ang ugnayan ng pulseras. Sakto namang nabulabog ang katahimikan ng kalsada dahil sa sigaw ng isang tindero. Mainit na tinapay na may palamang strawberry. Bili na kayo! Natigilan si Kyle sa narinig na yon. Balik sa kasalukuyan, muling dumain si Kyle sa paraang parang umaarte. Aking marangal na tagapagligtas, bago tuluyang nagkunwaring hinimatay. Tarantang-taranta, si Ara at agad na sinalo ang nanghihinang katawan nito bago pa sumubsob sa lupa, habang paulit-ulit na tinatawag ang pangalan niya. Pero ang totoo, tuwang-tuwa si Kyle sa loob-loob niya dahil naging epektibo ang plano. Bakas ang matinding pag-aalala sa mukha ni Ara habang tinitingan ang lalaking busy sa paghawak sa dibdib na tila nasasaktan. Kahit umaarte lang naman. Kunyari ay parang nadurog ang puso ni Kyle dahil sa isang nakamamatay na suntok. Biglang naalala ni Ara ang eksena sa pandayan kanina nang pukpukin ang pulseras niya. Posible, kayang kahit buo pa ang mahiwag ang pulseras. Ay gumagapang ang sakit sa lalaking to dahil mukhang hirap na hirap talaga siya. Dahil hindi niya matiis, nagpa siya si Ara na alalayan siya at dalhin agad sa pinakamalapit na ospital. Ayaw sayangin ang pagkakataon, hinawakan agad ni Kyle ang kamay ni Ara at bumulong ng mahina. Hindi ako tao. Walang tatalab na doktor sa akin. Parang nasusunog ang buong katawan ko. Labis na nabigla si Ara nang makitang ang mayabang na lalaking ito ay biglang naging mukhang kaawa-awa. Para mas maging madrama, sinadya ng lalaki na umubo ng mahina. Hirap na hirap si Ara na buhatin siya habang nagrereklamo. Pero dahil tuso, sinadya ni Kyle na ibagsak ang bigat niya, kaya nawala ng balanse si Ara at blag! Sabay silang natumba at nagyakapan sa lupa. Na parang walang muwang at walang kasalanan, tinitigan siya ni Kyle. Hindi ka ba nasaktan? Puro mura lang ang lumabas sa bibig ni Ara habang hindi makagalaw dahil sa bigat ng dambuhalang lalaki na nakapatong sa kanya. Pero nanlaki ang mga mata niya nang ubuhin si Kyle at hindi sinasadyang tumalsik ang dugo nito sa labi ni Ara. Teka, bakit amoy matamis at pamilyar na parang strawberry jam tong dugong to? Habang nanginginig ang kamay, dahan-dahang pinunasan ni Kyle ang pulang mansa sa pisngi ng dalaga habang nagpapanggap na humini ng tawad. Nang ma-realize na niloloko lang siya, mabilis na lumayo si Ara. Tinitigan siya ng matalim at padabog na tinabig ang kamay ng lalaki. Mumuso si Kyle at nagpanggap na siya ang dehado, habang nagrereklamo kung gaano kalupit ang dalaga sa kanya. Nakakrus ang mga braso ni Ara habang tinititigan siya ng paglamig-lamig. Kailan pa naging problema ko ang buhay mo? Matalim niyang bulong. Ang lungkot naman na, ang isang nilalang na tulad mo ay nagmamakaawa sa isang hamak na tao. Inabot ng lalaki ang kamay niya, parang batang nagpapatulong tumayo. Napabuntong hininga na lang si Ara at hinila siya paitaas. Sabay banta sa tuso,
na huwag na siyang bisitin pa. Kinutuban agad si Ara nang hilahin niya ito dahil sobrang galing ng pag-arte ng lalaki na kunwari ay nasasaktan. Bigla itong dinaldal tungkol sa paglaya kapalit ng isang hiling na tila ba wala lang ang mga tinamon nitong sugat kanina. Ah, talaga? Pang-asar ng dalaga. Gusto mo ba talagang pagbigyan ng hiling ko? Napanghisi lang ng nakakaloko si Kyle na parang sinasabing pag-isipan itong mabuti ng babae. Biglang lumapit si Ara at bumulong ng may halong inis na ang tanging gusto lang niya ay gumaling na ito at lumayas sa harap niya. Pagkatapos ay hinawakan niya ang pulang likido sa gilid ng labi ni Kyle gamit ang kanyang mga daliri. Sandali. Bulag ba ang tingin mo sa akin? At di ko alam ang kaibahan ng dugo sa palaman. Sa halip na humingi ng paumanhin, nag-inarte pa si Kyle. Aray naman, mas pinalalala mo lang ang sugat ko. Agad siyang binara ni Ara. Sugat mo mukha mo, dalhin mo yung ham-acting mo sa teatro. Totoo nga ang sabi nila, wala talagang matino sa mga kalahi mong sutil na soro. Karmadong pinunasan ni Kyle ang labi niya bago sumagot ng walang emosyon. Seryoso ako at hindi nakikipagbiruan, biglang nagdilim ang kanyang ekspresyon. Lahat ng kilos ko ay may mabigat na dahilan, kaya mag-ingat ka sa mga sinasabi mo. Walang pakialam na itinaas ni Ara ang kanyang kamay. Itago mo na lang ang mga mabulaklak mong salita. Hindi ako mapapaloko. Bahagyang yumuko si Kyle at bumulong sa parang halos hindi marinig. Masyado na yata kitang napagbibigyan, ano? Biglang bumigat ang atmosfera sa loob ng silid. Naging mapanganib at nakakatakot ang mga mata ng lalaki. Sadsad ng pasensya ko. Napakahirap pa talagang tulungan ako. Sa mismong sandaling iyon, may napansing kakaiba si Ara. Nagliwanag ng misteryosong kulay ube ang balahibo sa pulseras na suot niya. Agad itong hinawakan ng mahigpit ni Ara. Leche kang soro ka? Anong kapahamakan na naman ba ang binabalak mo? Bulyaw niya. Isang nakakalohong ngisi ang dahan-dahang gumuhit sa mga labi ni Kyle. Napakatalas mo talaga, sinta ko. Hindi mo ba talaga mahulaan ang tumatakbo sa isip ko? Kung hindi lang dahil sa walang kwentang. Sumpang ito na pumupuwersa sa aking tuparin ang mga hiling mo para sa aking buntot. Kanina pa kita tinapos. Pero para kay Ara, isa lamang itong murang pananakot ng soro para pasunurin siya. Wala akong pake. Mabilis na puto ni Ara. Diretsuhin mo na ako sa pakay mo. Napako naman ang tingin ni Kyle sa braso ni Ara. Baka sa kanyang mukha ang matinding pagtataka. Biglang nagbago ang kulay ng pulseras at naging malambot na kulay rosas. Habang kinakalikot ito ni Ara, biglang hinablot ni Kyle ang kamay ng dalaga nang may pagkapraning para ilayo ito. Huwag na huwag mong paglalaruan ang bagay na yan. Bulyaw niya ng may kaba. Naguluhan si Ara habang nagsimula namang maghinala si Kyle na aksidenteng nagising ng dalaga ang natatagong lakas ng pulseras. Agad namang dumanas ng depensa si Ara. Buntot mo naman itong walang kwentang bagay na ito. Malay ko ba kung bakit ito kumukutitap at nababago ng kulay na parang stoplight? Natigilan si Kyle. Ang kakayahan ng dalagang itong impluensyahan ng enerhiya ng pulseras ay sadyang hindi kapani-paniwala. Muli hinawakan ni Kyle ang mga daliri ni Ara. Hinaplos na kanyang hindalaki ang balahibo at agad na muling nagliwanag ang kulay rosas na pendar. Isang pamilyar na init ang muling bumalot sa kanyang puso. Halos hindi siya makapaniwala na ang simpleng haplos ng dalagang ito ay nadudulot ng ganoong mahiwagang kapanatagan sa kanyang buong pagkatao. Nang mapagtantong ginagawa siyang instrumento sa mahika, agad na binawi ni Ara ang kanyang kamay ng may pagtadiri. Sumpaman, kusa itong gumagalaw ng hindi ko kontrolado. Mabilis na pagtanggi ni Kyle. Wala akong anumang masamang balak sa iyo. Siyempre, para kay Ara ay isa lamang itong gasgas na linyahan ng mga manluloko. Dahil mukhang maayos na ang lagay mo, maaari ka nang lumayas dito. Malamig yung pagtataboy. Duwan ng labasan! Imbes na sumunod, inabala ni Kyle ang sarili sa pagtingin sa paligid hanggang sa mapa ko ang tingin niya sa isang kwadro sa lamesa. Tatay mo ba ito? Usisa niya. Agad na humarang si Ara para itago ang litrato mula kay Kyle. Wala kang pakialam. Sabihin mo na lang ang totoo.
Ano ba talaga ang kailangan mo? Isang malalim na buntong hininga ang pinakawalan ni Kyle bago diretsahang sumagot. Napakabuti naman ang puso ng aking tagapagligtas. Kung maaari sana, pwede mo bang kupkupin ang kawawang sorong ito na wala nang mapuntahan? Napanganga si Ara. Hindi niya akalaing may nilalang na ganito kakapal ang mukha sa mundo. Ang lakas-lakas ng katawan mo. Wala ka man lang kahit isang gasgas. Hibang ka na ba para utusan akong patuluyin ka rito? Agad na nagpaawa si Kyle na tila isang palaboy na sadyang nangangailangan ng masisilungan. Walang tigil ang kanyang mga drama tungkol sa ilang daang taong pagkakulong at tinawag pang nag-iisang anghel si Ara. Paulit-ulit din siyang humingi ng paumanhin sa kanyang inasal kanina at nagdahilang naninibago lang daw siya sa makabagong mundong ito. Iginit niya na lahat ng yun ay paraan lamang ng kanyang pagkailang para mapalapit sa dalaga ng walang anumang masamang intensyon. Nang marinig ang kanyang mapunong tinid, tila bahagyang lumambot din ang paninindigan ni Ara. Nangako si Kyle na hindi siya magiging istorbo. Mananatili raw siyang tahimik sa isang tabi habang naghihintay ng kanyang hiling, upang mapatunayan na siya ay isang matino at mabait na nilalang. Hirap na hirap si Ara mag-isip. Sinasabi ng utak niyang patibong lang ito ng tusong fox, pero mas panatag siyang bantayan ang kakaibang nilalang na ito sa mismong tapat ng mga mata niya. At saka, malay ba natin kung talagang nag-iisa lang ang buwisit na ito, di ba? Halatang nag-aalinlangan na ang target niya, kaya agad sumunggab si Kyle. Nang mapansing namumutla si Ara dahil sa buwan ng dalaw, mabilis siyang nag-alok na magpahinga muna ito habang ipinagluluto niya ng mainit na tsaa. Sesermunan pa sana siya ni Ara nang biglang umaling yung gawang phone nito. May text galing kay Eden. Nakalimutan daw nito ang kanyang notebook sa universidad. Magre-reply pa lang sana si Ara na bababa siya para kunin iyon, pero natigilan siya. Sumunod na text ni Eden ang napabilis ng tibok ng puso niya. Nasa lobby na raw ang binata. Ang totoo niyan, sa klase kanina ay chinika ni Lulu kay Eden na naunang umuwi si Ara. Kaya naman, nagboluntaryo ang huli na ihatid ang mga notes. Tinukso pa siya ni Lulu na naghahanap lang daw siya ng rason para dumaan dahil makapit bahay lang naman sila. Hindi naman itinanggi ni Eden ang hinala. Sa halip ay sinabing, wala lang naman yun dahil iisang apartment complex lang naman ang tinutuduyan nilang dalawa. Pagbalik sa loob, naguluhan si Kyle na makitang bihis na bihis si Ara. Lalarga ka? Usisa niya. May sandaling lakad lang. Matabang na sagot ng dalaga. Pinandilatan ni Ara ang spirit fox at pinabalaang huwag na huwag magkakalat sa bahay habang wala siya. Dahil alam niyang wala siyang laban, nanahimik na lang si Kyle at sunod-sunuran na tumango. Kalabog! Nilakasan ni Ara ang pagsara ng pinto. Doon sa lobby, matiyagang naghihintay si Eden, bitbit ang isang box ng gatas na buti na lang ay mainit-init pa. Hindi nagtagal. Namataan na si Ara mula sa kabilang dulo ng hallway. Pasensya na talaga. Kanina ka pa ba rito? Hingal na tanong ni Ara. Agad sumilay ang isang napakagandang ngiti sa labi ni Eden, sabay abot ng mainit na inumin. Hindi naman. Kararating ko lang din. Kinuha ni Ara ang gatas at nagulat siya sa tamang-tamang init nito sa kanyang mga palad. Maayos na ba ang pakiramdam mo? Tanong ni Eden na bakas ang matinding pag-aalala. Gusto mo bang lumiban muna bukas para makabawi ng lakas? Mabilis na umiling ang dalaga at nagkunwaring kasing tigas ng bakal ang kanyang katawan. Pero sa totoo lang, isinusumpa na niya ang lahat sa kanyang isipan. Buisit, baka kinalatan ng daldalirong fox na yun sa buong school na nakahilata ako sa infirmary dahil sa... Masakit ba ang tiyan mo? Natataka kong tanong. Iniabot ni Eden ang kanyang notebook sabay sagot. Hindi ibig sabihing lampa ka ha. Kinilangan ko lang talagang umalis agad dahil may bigla ang lakad lang. Habang nakikinig, napansin ng mga mata ko ang salunpas na nakasingit sa mga pahina nito. Habang wala pa si Wes, patuloy niya. Dapat ay mag-ingat ka ng husto ha. Tumango si Ara bilang pagsang-ayon. Sabay biro na baka kailangan na niyang magpalinis o maligo sa bulaklak
para mawala ang malas niya nitong mga huling araw. Titigan siya ni Aiden ng may pagtataka. Naniniwala ka talaga sa mga ganyang kababalaghan? Buntong hininga lang ang itinugon ni Ara. Sinubukan siyang pakalmahin ni Aiden at malambing na nagsabing, kahit na totoo ang mga ligaw na espiritu, sigurado akong anghel ang nagbabantay sa iyo, hindi masamang loob. Ang matatamis na salitang yon ay hindi sinasadyang nagdulot ng kaba kay Ara tungkol sa kamalasang naninirahan sa bahay niya. Matapos magpasalamat at mga kung ililibre siya ng hapunan balang araw, tumalikod na si Ara para umuwi. Ngunit napatigil siya sa sigaw ni Aiden. Huwag mong kalimutang magi-jacket ng makapal mamayang gabi. Naiwang nakatayo doon si Aiden. Pinagmamasdan ng likuran ni Ara hanggang sa tuluyan itong mawala sa paningin. Sa katunayan, ang mga paglalambing na iyon ay hindi lang simpleng diskarte para may makasama siyang kumain. Ang tunay niyang pakay ay paaminin si Ara tungkol sa misteryosong lalaking tumatawag sa kanyang tagapagligtas, isang kakaibang bansag na hindi niya sinasadyang narinig nung nakaraan. Pagkapasok sa kanyang apartment, biglang napaisip si Ara. Teka, hindi ba dapat ay abala ang tusong Soro na yun sa paggawa ng kanyang mga gawain sa paaralan? Wala pa nga siyang dalang bag kanina. Pumasok si Ara at nakitang walang katao-tao sa kanilang sala. Isang masamang kutob ang unti-unting bumalot sa kanyang isipan. At hindi nga siya nagkamali. Dahil maya-maya lang. Isang malakas na ingay ng nabasag na gamit ang narinig mula sa itaas na palapag. Diyos ko, ano yun? Taranta niyang bulong. Siguradong pakananan naman ito ng Soro. Kumaripas ng takbo si Ara paakyat habang sumisigaw. Hoy! Buisit la Soro! Ano na naman ang ginagawa mo? Napatigil ang sermon niya sa kanyang lalamunan nang makitang nakaluhod si Kyle nang walang laban sa gitna ng maraming piraso ng puzzle na nagkawatak-watak sa sahig. Hindi ko sinasadyang masagi. Mahal ba ito? Palusot nito ng may kaba. Nanlaki ang mga mata ni Ara habang nakatingin ng matindesa. Yan, kawawang puzzle na iyon. Gayong puyat na puyat siya kagabi para lang matapos iyon. Gustong sakalin ni Ara ang lalaki sa sobrang inis. Sakto namang napansin ni Kyle ang mga nakatambak na kahon ng iba pang puzzle sa ibabaw ng shelf. Inosente itong nagtanong. Mahilig ka ba sa ganito? At nagpresentang bibili ng kapalit. Hindi, pero ang problema ko, alam mo ba, ang oras at pagod na ibinungos ko para mabuo yan ang masakit sa damdamin. Sa sobrang galit, sinigawan siya ni Ara at pinadbanta ang tapos na ang pakikitira niya. Dito sa bahay. Humingi agad ng paumahin si Kyle habang dahan-dahang umaatras. Ang tanging hangad lang naman niya ay mapapansin para kausapin siya. Nanghako siya na ibabalik ang puzzle sa dati nitong ayos. Napairap na lang ng matindi si Ara. Akala mo naman ay ganun lang kadali yun. Inabot siya ng maraming oras para mabuo yun. Masyadong komplikado para sa utak nitong Soro. Nakakapagtaka dahil relax lang si Kyle. Habang tumatawa ng nang-uuyam, inilabas ni Ara ang isang level de kalibreng puzzle na may 29 na piraso. Subukan mo ngang ayusin ang puzzle na ito sa loob ng 5 minuto at patatawarin kita. Hinamon siya ni Ara at agad na sinimulan ang timer. Ang larong yun ay hindi biro, kundi isang bangungot na may 5 kanto na nakakalito, pati na ang mga pirasong mukhang puro gilid lahat. Kahit sino, ay siguro daw mabubuwisit sa pagsubok na ayusin iyon sa paulit-ulit na paraan hanggang sa mabaliw. Kahit ang mga dalubhasa ay inaabot ng mahabang oras dun. Pinakatitigan ni Kyle ang mga piraso nang hindi kumukurap. Napangisi si Ara dahil kampante siyang mananalo sapagkat ang pinakamabilis niyang record ay muntik na umabot sa 30 minuto. Sa sobrang kayabangan na hindi maiintindihan ng probinsya ng Soro ang laro ng mga tao,
Pinanood lang siya ni Ara. Nang may pagmamataas. Ngunit laking gulat niya nang biglang mumisi ng nakakaloko si Kyle at itinaas ang puzzle. Buong buo at walang bahid ng pagkakamali. Halos malaglag ang panga ni Ara sa gulat. Dayong 2 minuto pa lang ang lumilipas sa orasan. Hinablot ni Ara ang puzzle nang magaspang at sinuri ang bawat bahagi nito. Nag-ensayo ka ba ng palihim? Imposibleng patapos mo ito ng ganang kabilis? Nadmayabang agad si Kyle at ipinadmalaking kaya niyang bumuo ng kahoy na puzzle na may 24 na piraso sa loob lang ng 1 minuto. Kaya naman, ang laruang ito ay sisiw lang para sa kanya. Noong sikat pa siya, pati ang mga hari at maharlika ay lumuluhod para humiin ng payo kapag may crisis. Pagdating sa pagalingan sa diskarte at talino, hinding-hindi siya magpapatalo kahit kailan. Gusto man o hindi ni Ara, kailangan niyang tanggapin ang katalinuhan ng kakaibang sorong ito. Para hindi mapahiya, sa kanyang pangako, mabilis na hiningi ni Kyle ang pusta nila. May isang salita ako, mataray na tugon ni Ara. Itinuro ng kanyang daliri ang mga kalat sa sahig. Trabaho mong ayusin ang lahat ng kaguluhang yan ngayong gabi. Utos niya ng pinal. Nang walang reklamo, tumamo si Kyle bilang pagsunod. Habang lumalalim ang gabi, si Ara nakatatapos lang, maligo ng maligamgam, pasimpleng sumilip mula sa hagdan para tignan ang ginagawa ng suro. Namangha si Ara dahil ang lalaki pala ay nangalahati na sa pag-ayos ng puzzle ng walang kahirap-hirap. Nang mapansin si Ara sa itaas, tumingala si Kyle ng may mapang akit na tingin. Matutulog na ba ang aking tagapagligtas? O gusto mong samahan akong magpuyat? Biro nito ng may halong lande. Sinungitan siya agad ni Ara. Tapusin mo mag-isa ang kalat mo. Bago umalis, binantaan siya ni Ara na huwag magpakikialaman ang kanyang mga gamit kung ayaw niyang mapalayas bukas ng umaga. Sa boses niyang malalim at mapangakit, sumagot si Kyle. Masusunod, magpahinga ka na ng mabuti. Aking munting anghel, nawa ay managinip ka ng maganda. Pagkaalis ni Ara, gumana na naman ang tusong isipan ni Kyle. Madaling sirain ang puzzle na nabuo na. Ngunit ang taong nagkukunwaring matatag ay madali ring mapaibig ang puso. Sa kanyang kwarto, humilata si Ara sa kama habang nagdarasal na sana ay hindi siya gambalain ng kung ano-ano. Ngunit doon sa ibaba, naglalaro ang isipan ni Kyle. Iniisip pa talaga ng magandang ito na matatakasan niya ang tadhana sa pagpikit lang ng mga mata. Hanggang ngayon ay hanga pa rin siya sa bilis makatulog ni Ara at mapunta sa mundo ng mga panaginip habang ang lalaki ay nakabantay na sa tabi ng kanyang higaan. Haplos ng malambot na balahibo ang naramdaman ni Ara sa kanyang pisngi habang bumubulong ito. Pagod na akong magpanggap. Napabalik ko si Ara sa gulat. Huwag mo naman akong takutin ng ganyan! Hysterical niyang sigaw bago nakahinga ng maluwag. Nang malamang, panaginip lang pala iyon. Tumayo si Ara at naglakad. Pababa ng hagdan habang naiinis dahil nasira ng panaginip na iyon ang kanyang umaga. Pagdating sa sala, napatigil ang kanyang mga hakbang nang makita ang puzzle na kalat kagabi sa ibabaw ng mesa ay maayos na at nabuo na. Nanlaki ang mga mata niya sa hindi makapaniwala. Natapos pa talaga ng baliw na surong iyon ang lahat sa loob ng isang gabi? Sa tabi nito, may isang papel na may nakasulat na mensahe. Mas masarap manalo kapag ikaw ang naglagay ng huling piraso. Kaya naman, sinadya kong mag-iwan ng isang bakante para sa aking tagapagligtas. Napangiti ng bahagya si Ara. Aba, marunong din pala siyang maging sweet. Biglang lumambot ang kanyang puso at kinalimutan na lang ang nakakainis na nangyari kagabi. Ngunit nang lumingon siya sa buong paligid, biglang naglaho si Kyle ng walang bakas.
Hala, nasaan ang lalaking yun? Pagkakita pa lang sa gate, kumaripas na ng takbo si Lulu palapit sa kanya na parang hinahabol ng masamang espiritu. Seryoso, trending ka na simula kagabi. Buong school forum, ikaw ang laman ng usapan. Habang hingal na hingal, isinalaksak niya ang cellphone sa tapat ng mukha ni Ara na tulala pa rin. Ang balita, may kumuha pala ng litrato sa kanya ng patago habang pumasok siya sa bawal na gubat noong camping. Tapos ipinost online. Sumabog ang comment section ng gossip page ng school at iisa lang ang tanong ng lahat. Sino ba tong misteryosong babaeng to? Naglabasan ng iba't ibang hinala tungkol sa pagkakakilanlan niya. Tiningnan lang ni Ara ang screen ng walang kaema-emosyon. Hindi niya lubos maisip kung gaano kawalang magawa ang taong nagkalat ng litratong yun. Nabalin ang atensyon niya nang matarantang magtanong si Lulu kung tambak na ba ang notifications niya. At totoo nga, pagpindot pa lang niya sa screen, bumuhos agad ang sandamakmak na friend requests sa phone ni Ara. Hindi pa siya nakakabawi sa gulat nang may marinig siyang bulong-bulungan sa likod. Agad siyang siniko ni Lulu at kinakabahang bumulong. Lagot, papalapit dito ang mga senior at mukhang ikaw ang pakay nila. Maya-maya lang, isang guwapong upperclassman ang lumapit at bumati sa kanya. Bakas ang paghanga sa mga mata nito habang pinupuri ang tapang ni Ara na mag-isang pumasok sa restricted area. Walang kagat-gatol at malamig lang na sumagot ang dalaga. Wala yon. Dala lang ang pagiging padalos-dalos. Bigla namang sumingit ang isa pang lalaki mula sa grupo. Akala mo kung sinong tagapagtanggol. Sana sinamahan kita noon. Siguradong protektado ka sa akin. Inirapan siya ni Ara at bumanat. Mas mabuting wag ka nalang lumapit doon kahit kailan. Hindi mo alam ang panganib na pwedeng pumatay sayaw sa lugar na yun. Biglang tumahimik ang paligid at napahiya ang mga senior. Pero mabilis din silang tumawa ng pilit para lang hindi maging awkward. Sa halip na matakot, inakala pa ng mayabang na lalaki na nag-aalala si Ara sa kanya. Habang naglalakad papasok ng room, panay ang sisi ni Ara sa sarili dahil sa malas na sinapit. Kung hindi lang sana ako tumapak sa gubat na yon, hindi ko sana makakabangga yung nakakairitang fox demon na yon. Hindi pa man siya tapos magreklamo, bumungat agad ang panipagong kamalasan pagkabukas niya ng pinto. Nakaupo na ng relax ang salarin sa mismong silya niya. Bagsak ang balikat na lumapit si Ara sa upuan niya at inis na nagtanong. Anong ginagawa mo sa pwesto ko? Pero may kakaiba sa ekspresyon ng lalaki. Sandaling nanahimik si Kyle na tila nag-iisip ng sasabihin bago tumitig ng diretso sa mga mata ni Ara at nagsabing, Alam mo ba, hindi ka mawala sa isip ko. Natigilan si Ara sa narinig. Pero imbes na tumigil, mumisi pa ng nakakaloko si Kyle. Sikat ka na pala sa school na to at huli nga nang malaman ko. Walang sabi-sabi. Hinablot ni Ara ang papel na pinaglalaroan ng lalaki at sinigawan ito. Layo sa mga gamit ko. Ang totoo, isang lihim na sulat pala ang papel na yon na nagpapapunta sa kanya sa sports field pagkatapos ng klase. Tinaasan siya ng kilay ni Kyle at nagtanong, Pupunta ka ba? Desidido si Lulu na sumama dahil sa takot. Pero agad siyang tinanggihan ni Ara dahil hindi naman kilala ang napadala. Pagkaring ng bell, hayahay na humiga si Kyle sa isang malabay na sanga ng puno ng balite. Napaisip siya sa kanyang planong mukhang malabo pang mangyari. Nag-etso sa isip niya ang babala ng matandang Diyos. Ang tanging paraan para lumaya ka ay ang tuparin ang tapat na hiling ng taong makakahanap sa nawawala mong buntot. Ang kaso, sumasakit ang ulo niya sa babaeng to dahil wala man lang itong pangarap o ambisyon sa buhay. Sobrang simple ng gusto niya sa buhay. Hindi siya madadaan sa pera at hindi rin siya tinatablan ng kahit anong pang-aakit. Kailangan mag-isip ni Kyle ng ibang paraan para makuha ang loob nito. Samantala, isang mahinang tawag ang narinig ni Ara habang naghihintay siya sa tagpuan. Hawak-hawak ang sulat. Kunot noong tiningnan ni Ara ang taong nasa harap niya. Nanginginig ang boses ng babae habang nagsasalita. Gusto ko lang sanang makipagkaibigan sa'yo. Kitang-kita ni Ara na sobrang kinakabahan ito. Mabilis na nagpaliwanag ang mahiyaing babae na malinis ang intensyon niya. Dahil dito,
Dahan-dahang hinawakan ni Ara ang kamay nito. Huminga ka ng malalim. Doon tayo mag-usap sa kanto na yon. Yaya niya. Namumula ang mukha habang tumatango ang babae. Mula sa itaas ng puno, napangisi si Kyle sa dramang nakikita niya at bumulong. Babae nga naman. Sa hallway, may dalawang tsismosang estudyante na masama ang tingin habang nakikita si Ara kasama ang bago nitong kaibigan. Nagsimula sila magbulungan, akala nila ay ginagamit lang ni Ara ang kawawang babae para mading panangga sa mga bully. Habang sarap na sarap sila sa pag-uusap, biglang sumulpot si Kyle sa likuran nila na parang multo. Anong chika yan, mga ganda? Bahagya siyang lumapit at nagpakita ng mapanuyang ngiti sabay bulong. Interesado talaga ako. May iba pa ba kayong chika na gustong ibahagi sa akin? Sa kabilang banda naman, tila masaya nakikipagkwentuhan si Ara sa tandang-tanda ni Ara ang babaeng ito. Yung kumaripas ng takbo kahapon nang tatangkain sana niyang batiin. Nakayuko sa matinding hiya, nanginginig ang boses ng bago niyang kaibigan habang nagsasalita. Sa totoo lang, gustong-gusto ko nang sabihin sayong idolong-idolo talaga kita. Kaya lang naduwag ako agad. Garal-galang boses na ikinuwento niya kung paano siya ginawang katatawanan ng mga kaklase niya nung malaman nilang fan siya ni Ara at patuloy na kinukutya. Pero kahit ganon, naglakas loob pa rin siyang isulat ang liham na yon. Agad lumambot ang puso ni Ara. Tinapit niya ang balikat nito at numiti ng tapat. Makinig ka. Mula sa sandaling ito, opisyal na tayong mag-best friend. Huwag ka nang mailang, sabihin mo lang sa akin lahat ng dinaramdam mo. Kuminang ang mga mata ng dalaga sa tuwa, lalo na nang mapansin ang napakagandang ipit na suot ni Ara ngayong araw. At pinuri kung gaano ito kabagay sa kanya. Humagihik si Ara at Sin. Kasi sa ngayon, yang ngiti mo na ang pinaka-importanting bagay para sa akin. Pagkarinig nun, lalong humanga ang tingin niya kay Ara. Imposibleng walang mahulog sa charms ng isang babaeng parang anghel ang puso. Kahit sino ay siguradong bibigay. Pagsapit ng break time, kinuwestiyon agad ni Lulu si Ara dahil sa sobrang kuryosidad sa naging blind date nito. Huminga ng malalim si Ara bago ipinaliwanag na yung torpeng babae lang yun kahapon na biglang tumakbo palayo dahil sa sobrang hiya. Bagsak ang balikat ni Lulu sa sobrang dismaya. Gayong ang dami na niyang na-imagine na parang mga eksena sa palabas. Tungkol sa campus crush na amin kay Ara ng sobrang sweet. Binatukan lang ni Ara ang kaibigan habang tumatawa. Masyado ka nang lulong sa mga nobela. Pero sa kabilang dako, sa liblib na sulok ng bodega, ang bagong kakilala ni Ara ay hinarang pala ng mga bully. Isang malakas na sampal ang dumapo sa pisngi niya, kaya tumalsik ang salamin niya sa sahig. Umalingaw-ngaw ang nakakatakot na halakak ng grupo ng mga babaeng yun, na sinundan pa ng mga mapanakit na lait. Biglang may boses na malamig at matalim na bumasag sa paligid. Nagpapatawa ba kayo rito? Sumulpot si Ara na parang bida sa pelikula. Galit ang kislap ng mga mata niya. Hindi niya lubos maisip na kaya nilang saktan ang isang walang laban gamit ang makapal na libro. Bahagyang natigilan ang leader ng grupo. Pero agad din itong nag-angas at nagbanta. Aba, may nagmamarunong pala rito. Mas mabuti pang humanap ka na lang ng ibang sasalihang grupo. Hindi pinansin ni Ara ang pang-iinsulto nila. Kalmado siyang lumapit para tulungan ang kaibigang nangiinig bago tinitigan ang leader. Wala kang pakialam. Bulong niya nang may diin. Biglang nag-init ang ulo ng leader at sinubuhang manungto. Pero mabilis itong nasalag ni Ara. Nababaliw ka na ba? Singhal ni Ara na mas malakas pa ang boses. Isang mapang-asal na ngisi ang gumuhit sa mukha ng bully. Ang lakas ng loob mong mag-angas. O bakit ka umaatras kung talagang matapang ka? Pangungutya nito. Nagpanik ang dalawa niyang alipores at pinakalma siya. Pero padabog niyang ibinaksi ang mga kamay nila. Tingnan mo, sisiguraduhin kong magiging impyerno ang buhay niya. Sinumang humarang sa gusto ko, malalagot.
banta niya ng galit na galit. Walang ka-ekspresyon ang mukha ni Ara nung bitawan niya ang bag, sapat para yumanig ang sahig sa lakas ng kalabog. Habang nakatabi niya ang ulo, malamig niyang hinamon ang kausap. Bakit? Dapat ba akong matakot sa mga satsat mong walang kwenta? Nandalamig ang tingin niya, parang talim ng labaha ang boses. Hoy, ayusin mo yung pananalita mo. Gusto mo ba talagang makahanap ng katapat sa akin? Biglang nagbulungan ang lahat nang mapansin ang tensyon sa pagitan ng transferee at ng senior na yon. Sa isang sulok, tahimik lang na nagmamasid si Kyle habang may nakakalokong ngiti sa mga labi. Heto na, magsisimula ng palabas. Sa isang iglap, biglang bumagsak si Alara sa sahig habang sapo ang tiyan sa sobrang sakit. Natatarantang sinalo siya ng babaeng ipinagtanggol niya kanina. Humalakak ng mapang-api ang bully. Akala mo ba uubra ka sa akin dahil lang bago ka? Pero hindi pa man siya natatapos sa pandalait. Pak! Isang malutong na sampal ang dumapos sa pisingin niya, kaya napatahimik siya agad. Uy, si Kyle yun, di ba? Bulong ng isa. Agad na lumingon ang lalaki kay Ara na may bakas ng peking pag-aalala. Ayos ka lang ba? May masakit pa sa'yo? At boom! Pasok na pasok ang plano niyang makuha ang atensyon ni Ara. Napakurap na lang si Ara sa sobrang pagkalito. Saan ka naman galing? Tanong niya habang nakaturo sa lupaypay na senior. Sumabat naman nang may paghanga ang babaeng tinulungan ni Ara. Grabe, ang galing mo talaga. Ang lupit noong sipa mong taekwondo kanina, Ara. Tulala lang si Ara. Pakiramdam niya ay pinaglalaruan siya ng tadhana sa mga oras na ito. Pagdating sa faculty room, blag. Humampas ang kahoy na ruler sa mesa, kaya halos malaglag ang puso ng lahat. Humahagulgol ng biktima habang nagmamakaawang wag nang ipatawag ang nanay niya. Buwang tapang na nagpaliwanag si Ara na ang senior ang unang naghamon ng away at nagsimula ng gulo. Pero umuusok na sa galit ang guro. Imbes na pakinggan, pinagalitan pa si Ara dahil sa pagiging bastos, sabay hampas uli sa mesa. Biglang pumasok si Kyle. Nakita ko po ang lahat ng nangyari, ma'am. Sabi nito para linisin ang pangalan ni Ara. Sinipat siya ng guro ng may pagdududa. Dahil lang babihasa ka sa martial arts, ibig sabihin ay pwede mo nang saktan ang mga kaklase mo? Nasa klinik ang bata ngayon, tapos magdadahilan ka pa rito? Nakakahiya. Hindi kailangan ng paaralang ito ng mga basagulerong katulad mo. Natahimik ang paligid. Biglang bumigat ang hangin sa silid. Walang malay ang lahat na 60 minuto ang nakalipas. Nakasandal lang si Kyle sa likod ng puno. Siya pala ang utak ng lahat ng dramang ito. Kinontrol niya ang isip ng senior, ginawa itong parang sunod-sunurang manika para manggulo. Nang matapos ang gulo, binuhat ng dalawang lalaki ang bully, na tila wala sa sarili ang ikinikilos, para ilayo sa pinangyarihan. Nang napansin ang pangininig ng biktima sa takot ng parusahan, tinapik ni Ara ang balikat nito. Hayaan mo na. Huwag kang mag-alala. Hindi naman siguro parurusahan ng guro ang taong nagsasabi ng totoo. Biglang sumingit si Kyle sa tabi ni Ara. Black belt ka ba sa taekwondo? Tanong nito. Tumanggulang si Ara. Tinanong naman siya ni Ara kung bakit siya biglang sumulpot doon. Ngumiti ng matamis si Kyle. Nabalitaan ko ang gulo. Pero yung makita kang tumba silang lahat, ang lupit mo talaga. Ngumisi si Ara, medyo mayabang ang dating. Wala yon, pampainit lang. Basta huwag ka lang haharang-harang sa dadaanan ko sa susunod. Napanganga si Kyle sa narinig. Bumalik ang kaba kay Ara dahil sa banta ng expulsion, habang seryosong binabasa ng guro ang magiging parusa niya. Dagdag pa ng guro sa mataray na tono. Ang pagtatanggol lang daw ni Kyle ang nagligtas sa kanya sa araw na ito. Sumasakit ang ulo ni Ara. Paulit-ulit ang guro na bawal manakit ng kapwa. Pero dahil nagpaliwanag na si Kyle tungkol sa totoong nangyari, dahil ayaw na ring palakihin ng kabilang panig ang gulo, nauwi na lang sa surat peringatan o warning letter ang lahat. Nanindigan si Ara na handa siyang managot, basta't imbestigahan din ng paaralan ang pambubuli na ginawa ng mga senior na yon. Pero sinigawan lang siya ng guro na tumahimik
at itinuring na sarado na ang kaso dahil maraming tinamong sugat ang biktima. Sa huli, pinatawan si Ara ng 7 araw na paglalampaso sa gym. Napakamot na lang siya ng ulo at bumulong kay Kyle. Anong gayuma ang ginamit mo sa guro na yan? Sa hindi kalayuan, may isa pang guro na kanina patahimik sa takot na madamay ang naglakas loob na magtanong kung ano ba talaga ang nangyari. Nakapagtataka dahil biglang natawa ng masungit na guro na parang galing sa hipnotismo. Kalimutan mo na ang nakita mo kanina. Bulong ito ng lito. Hindi ko rin alam kung bakit ko siya pinagbantaang i-kick out. Pagkatapos, ay binalingan niya ang kasama at pinagsabihang ayusin ang pagtuturo kung ayaw nitong siya ang makialam. Sa gitna ng paghihirap sa paglalampaso ng sahig, pinipilit intindihin ni Ara ang mga kakaibang pangyayari. Inalala niya uli ang pinag-uusapan ng mga senior sa harap ng klinik kanina. Para kasing may kumokontrol sa babaeng yon. Nung sinubukan ni Arang humingi ng paumanhin, bigla na lang siyang nilusod ng mga alipores nito ng todo. Gayong ang tanging plano lang naman ng pinaka-target niya ay ang magreklamo ng walang kwenta. Sinabi pa nitong kakalimutan na lang ang nangyari at ituturing na malas lang ang araw na ito. Magulong emosyon o anabanta, hindi talaga tugma ang lahat ng piraso ng puzzle. Nagising ang diwa niya nang marinig ang boses ni Kyle sa likod. Kailangan mo ba ng tulong, mahal na prinsesa? Lalong naghinala si Ara. Masyadong magaling umarte ang lalaking ito. Pati guro ay napaamo niya. Napakatamis ng ngiti ni Kyle. Tinulungan mo ako. Kaya hindi ko naman hahayaang mag-isa kang magdusa rito, di ba? Tiningnan siya ni Ara ng matalim, tila nakakita ng isang mautak na soro. Ibinato niya ang basahan kay Kyle sabay singhal. Heto, pakiramdam ko ay mababalin na ang likod ko. Tunganga muna ako sa sulok. Ikaw naman ang mapakintab ng sahig. Nagkunwaring nag-aalala si Kyle. Masakit pa talaga? Gusto mo hilutin ko ang likod mo? Agad na lumayo si Ara sa sobrang ilang. Nagpakabayani ka na para sa kasalanan ng babaeng yon? Ngayon, pati parusa ko kukunin mo rin? Titig na titig si Ara sa kanya habang nagsasalita. Masyadong malansa ang mga nangyari ngayon. Humanda ka talaga sa akin kapag napatunayan kong ikaw ang may gawa ng lahat ng ito. Sobrang talas talaga ng babaeng ito sa isip ni Kyle. Hala, paparating nga si Ma'am sa hagdan, hirit niya. Akala ni Ara ay niloloko lang siya nito para makatakas sa trabaho. Pero nanigas siya nang marinig ang pamilyar na boses ng guro. Ara, kumusta ang paglilinis mo? Napalunok si Ara sa kaba, mabilis na hinablot ang lampaso at naguskos ng bongga sa sahig habang pilit na nakangiti sa hiya. Halos mamatay na sa katatawa si Kyle sa itsura niya. Kabado namang nagtanong si Ara. Bakit po kayo napadalaw dito bigla, ma'am? Humihingi ng paumanhin ang guro dahil sa maling akala. Sorry daw sa pagiging masungit. Bigla pa nitong pinuri si Kyle ng husto. Napakabait na bata nitong si Kyle. Swerte mo sa kaibigan mong yan. Ay, oo nga pala. Hinahalap ka ni na Aiden at Lulu. Bilisan mo na dyan sa paglilinis para makauwi ka na agad. Biglang nagliwanag ang mukha ni Ara na may halong gulat. Bago umalis ang guro, kinindatan pa siya nito sa baybiro. Turuan mo naman ako ng safe na taekwondo moves minsan ha? Habang pinagmamasta ng papalayang guro, napagtanto ni Ara na hindi talaga magbabago ang pagiging makulit nito. Doon lang din pumasok sa isip niya. Siguradong nauto lang nung matatamis na salita ni Kyle ang teacher nila, kaya sobra-sobrang puri nito sa kanya. Nabaling ang atensyon niya nang marinig ang mapang-asar na boses ni Kyle na nagkukunwaring laking pasasalamat dahil nakaligtas ang kanyang tagapagligtas sa galit ng guro. Napabuntong hininga na lang si Ara at napaikot ang mga mata sa sobrang inis habang nakatingin sa nagmamaang-maangan niyang mukha. Bigla niyang napansin ang isang makulit na mansa sa taas ng bintana. Agad niyang tinuro ang lalaki. Oy, yumuko ka nga ng kaunti. Hindi ko maabot eh. Gagamitin ko lang sandali ang likod mo para may matapakan ako. Pwede ba? Walang reklamo namang sumunod si Kyle. Bumulong na lang na handa siyang pagsilbihan ang kanyang hero at nagpaalala kay Ara na mag-ingat para hindi mahulog. Pumwesto na si Ara para umakyat sa malapad na likod nito. Dahil hindi ito kumikibo,
Kampante siyang bumabawi lang si Kyle sa lahat ng kalokohang ginawa nito. Mula sa ibaba, nagtanong ito. Naabot mo na ba yung dumi? Biglang may naisip na kalokohan si Ara. Sinamantala niya ang pagkakataon para pagmukin itong tuta, pinapagalaw niya si Kyle pakaliwat pakanan na parang laruan. Kampanteng sagot lang ni Kyle. Basta masaya ka, susunod ako. Pero lalong nairita si Ara sa pagiging kalmado nito, kaya lalo pa niya itong pinahirapan at pinagalaw ng pabalik-balik. Hindi talaga maintindihan ni Kyle kung ano ang trip nitong babaeng to sa mga pambata niyang galawan. Nang may ituunan namang bagong dumi si Ara sa malayo, biglang huminto ang lalaki. Pagod na agad siya? Sandali pa lang saip ni Ara. Pero huminga lang ng malalim si Kyle at nagsabing, nakakangawit din pala, bago dahan-dahang tumayo ng tuwid. Nagpanik agad si Ara. Hoy, anong ginagawa mo? Parang tumigil ang tibok ng puso niya nang maramdaman ang mainit na palad na humawak sa binti niya. Diyos ko, binuhat siya ni Kyle at pinaupo sa mga balikat nito. Nakakalohong ngumiti ang lalaki sabay bulong. Oh, di ba mas ayos to? Tulala si Ara sa sobrang gulat bago siya tuluyang sumabog. Nababaliw ka na ba? Ibaba mo ko ngayon din. Pero parang walang ginagawang masama si Kyle at sumagot pa ng, akala ko ba maglilinis ka ng bintana? Abot mo na ba o gusto mong itaas ko pa? Napayakap na lang si Ara sa leher ni Kyle ng sobrang higpit habang sumisigaw. Huwag kang gagalaw. Nang maramdaman ni Kyle na nanginginig ang dalaga, doon lang niya na-realize na talagang takot pala ito. Mula sa itaas, masamang tingin ang ibinigay ni Ara sa mapandinlang na lalaki habang namumula ang muka sa halo-halong hiya at galit. Subukan mong gumalaw kahit kaunti, yari ka sa akin. Pagbabanta niya. Aasa rin sana ni Kyle ang dalaga kung takot ba ito sa taas, pero mas hinigpitan ni Ara ang pagkakasakal sa kanya. Tumahimik ka at ibaba mo ko ngayon din. Kundi babaliin ko tong leher mo. Sa gitna ng awkward na tagpong yun, napansin niya si Aiden na nakatayo malapit sa kanila. Nanigas si Ara. Hindi pa man niya napoproseso ang nangyayari, bumasag sa katahimikan ang malamig na boses ni Aiden. Anong ginagawa niyo? Biglang nawala ang tension sa paligid. Dahil sa taranta, tumalon to baba si Ara nang hindi namamalayang nabaon ang mga kuko niya sa balikat ni Kyle. Ay, Aiden, anong ginagawa mo rito? Nauutal niyang tanong. Samantala, napangiwi si Kyle sa hapdi at naisip na lang. Grabe, tao ba to o pusa? Ang tindi mangalmot. Ipinaliwanag ni Aiden na nabanggit ng guro nila ang tungkol sa parusa nito, kaya pinantahan niya ito para tumulong. Patapos na rin naman kami. Sagot niya na tila hiyang-hiya, kaya mabilis niyang iniba ang usapan tungkol kay Lulu. Sinabi ni Aiden na nauna na ang kaibigan nila sa boba shop at hinihintay na silang sumunod. Masamang tingin ang ipinukol ni Aiden kay Kyle, pero wala itong pakialam at sinabihan pa si Ara. Kita na lang tayo bukas, ako na ang tatapos nito. Agad namang tumanggi si Ara at sinabing siya na ang magtutuloy nito bukas. Umalis ang dalaga na bad trip. Sa dami ng tao, bakit si Aiden pa ang nakakita sa kahiyahiyang eksenang yun? Nung makaalis na si Ara, tila bumigat ang atmosfera sa pagitan ng dalawang lalaki. Si Kyle ang unang bumasag sa katahimikan ng may halong pangungutya. So, nandito ka para tulungan ako maglinis? Mabilis na sumagot si Aiden sa paraang napakalamig. Pumunta ako rito para sa kanya. At mas mabuting tigilan mo na ang panggugulo sa kanya. Agad na nawala ang ngiti ni Kyle at napalitan ng seryosong tingin. Talaga? Mukha ba akong nanggugulo sa kanya? Hamon niya. Humakbang palapit si Aiden ng may gigil. Bulag ka ba? Hindi mo ba nakikitang nandidiri siya kapag malapit ka? Mumisi ng mayabang si Kyle. At sino ka para makialam? Tinutulungan ko lang naman siya. Baka naman masyado ka lang nag-overthink at nag-a-assume. Ibinato niya ang maduming basahan kay Aiden sabay ni Ise. Dahil nagmamahal-mahalan ka, sige, ikaw na ang tumapos niyan. Nagpalitan sila ng matatalim na tingin bago tuluyang umalis si Kyle habang hinihimas ang masakit na batok niya. Grabe, lakas pala ng babaeng yun. Pabulong niyang reklamo.
Habang si Eden naman ay naiwang nakatayo, ramdam ang isang pamilyar na banta na hindi bago sa kanya. Sa isang mamahaling kafe, masayang kumakaway si Lulu. Pagkaupo ni Ara ay nagreklamo na agad siya. Grabe, sobrang mahal naman dito. Bakit ba dito pa natin napiling tumambay? Nagpaliwanag si Lulu na biglang nawala lahat ng mga tindero sa tapat ng school. Pati yung paborito nating bilihan ng liquor wala na, kaya magboba na lang tayo. Malungkot niyang sabi. Nagpatuloy siya sa pagmamaktol. Sino bang mag-aakala na yung bunggang libreng breakfast ni Kyle kahapon ay huling beses na pala nating makakain ng street food? Sana pala dinagdagan ko pa yung kinain ko. Bago pa siya makatapos sa pagdaing, pinutol na siya ni Ara at binalaan ng kaibigan na huwag basta-bastang magpapauto sa mga suhol ng kakaibang lalaking yon. Pinag-uusapan pa lang nila, bigla na lang sumulpot si Kyle sa likuran nila na parang kabute. Tuwang-tuwa si Lulu samantalang tulala naman si Ara sa gulat. Iniisip kung paanong natapos agad nito ang paglilinis ng ganun kabilis. Inabutan niya si Ara ng malamig na boba, pero mabilis itong tinanggihan ng dalaga. Sa kabilang banda, napanguso na lang si Lulu sa selos dahil napagtantong para kay Ara lang talaga ang biniri ng gwapong lalaki. Kasunod niyon, sadyang ikiling ni Kyle ang kanyang ulo para ipakita ang mga kalmot sa leher niya habang umaarte na parang kawawa. Tingnan mo, gawa to ng mga kuko mo, sumbong niya. Nagulat si Lulu dahil wala siyang alam, kaya napayoko na lang si Ara sa hiya at umamin. Oo na, kasalanan ko na. Wala naman siyang ginawa. Sasagot pa sana si Kyle, pero sumigaw si Ara nang makita ang presyo sa resibong nakadikit sa baso. Ano? Ang ganitong inumin lang, $40 ang presyo? Kalmado lang si Kyle at sinabing pinaka-exclusive at mahal na menu ang in-order niya. Bakit? Hindi mo ba gusto? Malambing niyang tanong. Pinandilatan siya ni Ara. Saan ka kumuha ng pambayad dito? Wala lang, wala namang laman ng wallet ko. Balewala niyang sagot. Mumitiulis siya ng nakakaloko. Minsan, kaguwapuhan lang ang kailangan para mapapayag ang mga tao. Hindi makapaniwala si Ara at napanganga na lang bago bumulong. Teka, ibig mong sabihin, yung breakfast natin kahapon, libre rin lahat at wala kang binayad kahit isang kusing? Biglang lumapit si Kyle sa kanya. Sobrang lapit ng mukha nila hanggang sa maramdaman na ni Ara ang hininga nito. Hindi ka ba naku-curious kung paano ko nakukuha lahat ng gusto mo? Sa mundong to, walang bagay na hindi ko kayang makuha. Sabihin mo lang at mapapasa iyo yan, bulong niya. Napatahimik si Ara sa sobrang gulat. Para patunayan ang sinabi, biglang tumayo si Kyle at sumigaw sa loob ng cafe. Hi sa inyong lahat! Napakaganda ng panahon na yan, di ba? Kaya naman naisipan kong ilibre kayong lahat dito ng walang bayad. Biglang nagbulungan ng mga tao. Naguguluhan kung prank lang ba ito o promo ng cafe. Pero buwang pagmamalaking sumigaw uli si Kyle para ituloy ang eksena niya. Tama ang narinig nyo. Ang lahat ng babayaran nyo ngayon ay sagot na ni libre ang lahat na yon. Order lang kayo ng order. Tulala lang yung kahera habang yung kasama niya todo hiyaw din. Totoo to, walang biro. Sorpresa, to ng shop namin. Kahit ano, libre na. Enjoy lang kayo. Tulala yung isang babae sa gulat habang biglang nagkagulo sa saya ang buong cafe dahil sa biglaang grasya. Yung iba naman, busy na sa pag-text sa mga tropa nila. Nanganga lang si Ara sa nakikita niyang palabas. Nagtataka naman si Lulu kung paano nalaman ni Kyle ang pakulo na to. Muntik pa siyang umorder ng matamis kung hindi lang siya pinigilan ni Ara. Ngumisi nang nakakaasar si Kyle sabay bulong. Astig, diba? Lahat sila masaya. Kayang-kaya kong ibigay ang kahit anong gusto ng kahit sino. Napayo ko na lang si Ara. Pilit nilulunok ang inis na nararamdaman niya. Para sa iba, hulog to ng langit sa it niya. Pero bakit ang bigat ng loob niya? Bigla namang nag-vibrate ang cellphone niya. Nag-iingay ang group chat ng school. May nakakita raw sa tindera ng almusal sa Southgate at usap-usapan na may nangyaring kilabot sa kanya. Sabi-sabi, hila-hila raw ni Aling, tindera ang kariton niyang walang laman habang namumutla.
At parang nababaliw na nagsasabing titigil na siya sa pagtitinda habang buhay. Kinilabutan bigla si Ara. Parang yung sa mga lumang kwento lang, tungkol sa pusakal na espiritu ng soro na pinaglalaruan ng buhay ng tao at kumukuha ng kahit ano ng walang awa. Balik sa gulo sa loob ng cafe, sinigawan ng matino pang kahera ang kasama niyang mukhang nakulam. Sino ba tong lalaking to? Paano na yung malulugi sa atin ngayong araw? Nandilisik ang mga matang binaling ni Ara ang tingin kay Kyle, ang nagagandahang lalaki na hindi naman tao. Ang malas lang, dahil alam ni Ara ang totoo, isa siyang halimaw na nagbalat kayong tao. Palabas lang ang lahat ng to, isang patibong para mapilitan si Ara na sumunod sa kanya. Nang mapansin ang matatalas na tingin ni Ara, lalong lumawak ang mapanlokong ngiti ni Kyle. Agad namang nilapitan ni Ara ang kahera at tinanong ng pasigaw. Totoo bang libre ngayon? O gawa-gawa niya lang to? Humirit yung isang empleyado na walang pera raw ang kasama niya at puro noodles lang ang kinakain. Hindi niya alam kung anong sumanib dito at nagwawala ng ganito. Klarong-klaro na. Kagagawan to ng kapangyarihan ng buwisit na soro nung umorder siya kanina. Mabilis na lumingon si Ara para harapin siya. Sumabog sa galit ang dalaga. Kalokohan mo to, no? Naginit ang ulo niya sa pagiging iresponsable ng lalaki. Bawiin mo ang ginawa mo sa kawawang kahera ngayon din, banta niya. Sumagot si Kyle ng parang wala lang, lalong nakaka-high blood. Mahal kong prinsesa, bakit ka ba nag-aalala sa hamak na taong yan? Wala naman siyang kwenta sa atin. Hindi na nakaimik si Ara, sabay tingin na may pandidiri. Nakakaawa ka talagang nilalang. Diretsong tumama yun sa pride ni Kyle. Biglang sumeryoso ang mukha niya. Anong sabi mo? Ginigigil na sumagot si Ara. Ang pangarap na natutupad dahil sa paghihirap ng iba ay hindi biyaya, kundi purong kasamaan. Nagkasalubong ang matatalas nilang tingin. Tumawa ng pilit si Kyle para gumaan ang paligid. Biro lang yun, aking tagapagligtas. Huwag ka namang masyadong seryoso. Lumapit siya sa kahera at nagkunwaring galit na customer para matigil na ang nakakalokong libreng order. Naka-cross arms lang si Ara habang pinapanood ang soro na ayusin ang gulo niya. Habang taranta namang humihingi ng pasensya ang kahera sa mga taong nabigla. Halatang wala talagang konsensya ang baliw na sorong to. Naglakad siya pabalik na parang bayani. Oh, ayos na yung sa kahera, di ba? Umiwas ng tingin si Ara sa sobrang dismaya, tsaka biglang umalis. Lulu, mauna na ako. Naiwang tulala ang kaibigan niya, habang kumaripas naman ang takbo si Kyle para habulin si Ara. Pasensya na, hindi ko alam na mababaw lang pala ang kailangan para magtampo ka ng ganyan. Dahil hindi sumasagot si Ara, daldal pa rin siya ng daldal. Gusto ko lang naman ipakita ang powers ko na wala sa mga tao. Kung ayaw mo, sige, hindi ko na uulitin. Malamig pa sa yelo ang sagot ni Ara. Gawin mo man o hindi, wala akong pakialam. Sa rami ng mga bagay na kinainisan ko sa'yo, pwede bang tantanan mo na ang pagsunod sa akin? Sa totoo lang, sugdulan ng galit ko sa'yo. Natigilan si Kyle na parang naging bato habang tinitignan ang pag-alis ni Ara. Nagmura siya sa isip niya. Buisit, kung hindi lang dahil sa malas kong buntot na nakatali sa kanya, hindi ko gagawin ang mga cheap na pakulong to. Yung tingin niyang puno ng dumi, yung mga salita niyang masakit, talagang nagpainit ng dugo ni Kyle. Sa ibang dako, umilaw ang phone ni Ara. Tumatawag si Wes. Agad na nagreklamo ang dalaga. Hindi ka na naman ba uwi ngayon? Narinig ang buntong hininga ng abalang si Wes, tsaka malambing na nag-alok ng dagdag na pera bago naging usisero tungkol sa bagong profile picture ni Ara. Nagdahilan agad si Ara para tapusin ang usapan. Wala lang to, minalas lang talaga. Bago ibaba ang tawag, makulit na nagpaalala si Wes na kainin ang pinadalang cake. Naputol ang linya. Kumuha si Ara ng isang piraso ng masarap na blueberry cake. Tuwing ganitong panahon, madalas silang tumutulong ni Wes kay Chloe sa pag-aani. Pero ngayon, mag-isa lang siya. Pero kahit papaano, buti na rin at ligtas siya sa mahabang litanya ni Wes. Relax nang nakinakain ni Ara ang cake niya.
Kaso hindi pa siya tapos. Nag-vibrate na naman ang cellphone niya. Sunod-sunod ang chat sa group ng school. May bagong chika. Nakabalik na yung tindera ng almusal sa gate, ang saya-saya na niya, at pinagkahaguluhan na ang kariton niya sa sobrang haba ng pila. Nagtaka si Ara. Ibang-iba to sa nakakatakot na balita kanina. Pagkatapos, nakita niya ang susunod na message na nagpaliwanag sa lahat. May sobrang poging lalaki na nag-abot ng tumpok-tumpok na pera kay aling tindera. May kasama pang picture. Nung i-zoom ni Ara ang litrato, nanika siya sa gulat. Anong ginagawa ng mandulokong suro na yan doon? Habang tulala sa gulat, biglang tumunog ng malakas ang phone niya, kaya napatalon siya. Hindi sinasadyang napindot niya ang answer button. At boom! Mukha ni Kyle ang bumungad sa screen. Nakangiting aso na bumati ang lalaki. Mabilis siyang humirit. Sandali, huwag mo munang patayin. Nabasa mo na ba yung pinakasikat na chika sa group chat ng school? Nanimingkit ang mga mata ni Ara. Dawa mo to, di ba? Bakit ka namimigay ng pera doon sa tindera ng agahan? Ano na namang pakulo ito? Sumagot si Kyle gamit ang nakakalunod niyang ngiti. Sa tingin mo ba magagawa ko pang galitin ang prinsesa ko? Binigyan ko rin ng pampalubag loob na isang tumpok na pera ang kahera sa cafe kanina, alam mo ba? Nang usisain siya ni Ara kung saan nanggaling ang mahiwagang pera, buong pagmamalaki niyang sinabing galing yun sa sariling sikap, sabay bulong ng ngapang tukso. Nga pala, nandito ako sa harap ng pinto niyo. Dala ko na rin ang pruweba. Isang saglit pa, malakas na katok sa pinto ang napakabog sa dibdib ni Ara. Ano na naman bang gulo tong pinasok mo? Prangka kong tanong sa kanya. Seryoso, sa taglay mong kagwapuhan, bakit ka nagpapakapagod sa ganyang kaliit na kita? Bago pa siya makasagot, napako ang tingin ko sa suot niya. Saan naman galing ang basahang yan? Inabutan niya ako ng ilang litrato ng walang kaemosyon-emosyon at sinabing, sinusubukan ko lang bumawi sa mga pagkakamali ko. Biglang tumunog ang cellphone niya at may boses na nagmamakaawa sa kabilang linya. Pakiusap, pumunta ka bukas. Handa kaming magbayad ng doble. Tiningnan ko uli ang mga litrato at muntik nang lumuwa ang mga mata ko sa sobrang baduy ng suot niya. Hindi ko napigilang mapahiyaw. Huwag mong sabihing nag-part-time model ka para sa mga basurang damit na yan. Walang kaabog-abog siyang sumagot. Ang mukha ko lang naman ang tanging puhunan ko para mabayaran ang lahat ng pinsalang yon. Sa sobrang inis ko, idinikit ko talaga sa mukha niya ang mga litratong hawak ko. At sa tingin mo ba mababalik nito ang dangal ko, ha? Tiningnan niya ako nang may pang-aasar at sumagot. Grabe, ang bilis mo pa rin mag-init, ano? Sinugot ko siya ulit. Kung wala kang magawa sa buhay at gusto mo lang maglaro, mag-volunteer ka na lang sa ampunan. Dahil sa mga pinagagawa mo, bumabalik ang trauma ko. Alam mo ba yon? Natigilan si Kyle sa narinig niya. Lalunan nang ilabas ni Ara ang lahat ng hinaing niya. Hula nang magkakilala sila, lagi na siyang binabangungot tungkol sa isang nakakatakot na lobo. At yun ang dahilan kung bakit nagpakabihasa siya sa taekwondo. Punong-puno ng galit na nagpatuloy si Ara. Ang malas lang na bigla kang sumulpot sa buhay ko. Sakit ka lang sa ulo. Ano pa bang gulo ang dadalhin mo? Baka mamaya sakalin mo na lang ako bigla. Doon ay intindihan ni Kyle ang lahat. Isang mapanlokong ngiti ang gumuhit sa labi niya habang nag-iisip. Yun palang dahilan. May kakaibang kislap sa mga mata niya habang papalapit kay Ara. Bumulong siya sa sarili. Kunwari pa tong tagapagligtas ko nagalit sa akin. Pero gabi-gabi naman pala akong laman ng panaginip niya. Wala siyang pakialam kahit umuusok ng ilong ni Ara sa galit. Lalo pa niya itong binuwisit. Oh, gwapo pa rin ba ako sa panaginip mo? Hulaan mo nga, ano kayang ginagawa nating dalawa doon? Sumpa, mayan lang nakatagpo si Ara ng lalaking ganito kabilib sa sarili. Lumapit si Kyle at dahan-dahang itinaas ang baba ni Ara, sabay bulong ng malambing. Sa tingin mo ba nagkataon lang to? Kasi alam na alam ko kung nasaan ang nunal ng isang tao sa mismong pwestong yan. Biglang sumuntok si Ara habang nagtadabog. Puro kakalokohan. Pero sa isang iglap,
Lumitaw ang buntot ni Kyle at ipinulupot sa kamay niya. Kalmadong ngumiti si Kyle. Chill ka lang, nagbibiro lang naman ako. Ang tapang mo naman, mahal na prinsesa. Nagulantang si Ara nang makita ang buntot. Bitawan mang kamay ko. Alam mo ba kung gaano kalaki ang isinakripisyo ko para sa'yo? Asar niyang sabi. Huwag ka nang sumimangot. Marahang hinaplos ng buntot niya ang pisingin ni Ara at lumambot ang boses niya. Huwag kang mag-alala. Hinding-hindi kita sasaktan. Pangako, mawawala na ang mga bangungot mo at ipapakita ko sa'yo kung sino talaga ako. Pero suplada pa rin si Ara. Wala akong pakialam. Bitawan mo na ako. Nag-reflect lang ako para protektahan ang sarili ko. Palusot ni Kyle. Paano kung magsimula tayo uli? Tumango naman si Ara. Pero nang pakawalan siya ni Kyle, agad niyang binangganang balikat ang dibdib ng lalaki ng buong lakas. Nagpanggap lang pala siyang payapa para makawala. Habang nakapamaywang, hinamon siya ni Ara. Kung talagang lalaki ka, labanan mo ako ng harap-harapan bukas. Huwag mong gamitin yung buntot mong pang-engkanto. Maglaban tayo ng patas, at tandaan mo to, bubugbugin talaga kita. Napailing na lang si Kyle. Grabe, ang tigas talaga ng ulo ng babaeng ito. Pagkatapos, biglang binalita ni Ara na aalis siya ng probinsya sa loob ng 2 araw. Malamig niyang sinabi, bahala ka muna sa buhay mo sa susunod ng 2 araw nang wala ako. Sabay talikod at iwan sa kanya ng ganoon na lang. Pinanood ni Kyle ang paglaya niya habang nakangisi. Akala mo lang yun, mahal ko. Kinaumagahan, lumabas si Ara suot ang itim na jogging suit niya habang nilalanghap ang sariwang hangin at sikat ng araw. Tuwang-tuwa siya sa isip niya. Tamang-tama ang panahon para mag-ani. Bigla na lang may itim na aninong humarang sa dinadaanan niya. Diyos ko, si Kyle pala! Binati siya nito gamit ang nakakaasar niyang ngiti. Magandang umaga, ganda. Saan ang punta? Sumabay ka na sa akin. Noon din, naintindihan agad ni Ara ang nangyayari. Kaya naman pala, maagang-maaga siyang nagising. Sinadya talagang mag-arkila ng sasakyan ng lalaking ito. Sabi ng driver, 1 oras na raw naghihintay ang puging ito. Sakto namang dumating din ang taksing ipinatawag ni Ara kagabi. Sa huli, magkasama silang sumakay. Mukhang nagtataka si Kyle kung bakit ayaw ni Ara sumakay sa mamahalin niyang kotse. Sa loob ng sasakyan, may isang mabait na lola na bumati sa kanila ng mainit. Tinanong niya kung pupunta rin ba si Ara sa bukid, sabay puri sa dalaga. Iniwas ni Ara ang tingin kay Kyle at bumulong ng madiin. Mag-aani ako ng mga blueberry doon, kaya huwag ka nang sumunod. Gamit ang inosenteng muka at matamis na ngiti, sagot ni Kyle. Sus, gusto ko lang namang samahan ng girlfriend ko. Binati rin niya ng magalang ang matanda. Napanghisi ng masama si Ara. Sige, ngiti lang habang kaya mo pa. Tiyak na mababali ang bayong mo sa pagtatrabaho sa bukid mamaya. Pagdating sa bukid, agad na nagreklamo si Kyle. Seryoso ba? Kailangan kong isuot tong maduming bagay na to sa ulo ko? Inismiran siya ni Ara. Kung gusto mong maging uling sa tinde ng sikat ng araw, bahala ka. Pero mas mabuting sumunod ka na lang. Habang naiinis, bumulong si Kyle. Mahal na prinsesa, wala na bang mas matinong sombrero kaysa sa basurang ito? Sadya talaga yon. Pinili talaga ni Ara ang pinakapangit at pinakamabangong sombrero doon nang walang balak palitan. Habang nagtatalo sila, lumapit si Chloe na may dalang basket. Pinanood niya ang dalawang nagbabangayan bago bumati. Salamat talaga sa pagtulong niyo. Pagkatapos nito, ililibre ko kayo ng masarap na pagkain. Pangako ko yan. Dagdag pa ni Chloe. Lalo na kapag nakauwi na ng ligtas ang tatay ni Ara, maghahanda ako ng malaking salusalo. Tumawa ng masaya si Ara. Aba, ayos yan. Kapag nandito na si Wes, siguradong pupunta kami. Naisip agad ni Kyle. Wes pala ang pangalan ng tatay niya. Bigla siyang may napansing kakaiba. Mula umpisa, wala siyang nakitang kahit isang litrato ng nanay ni Ara sa bahay na yon. Bigla na lang siyang nagtanong. Nasa ibang probinsya rin ba ang nanay mo? Biglang nanigas ang katawan ni Ara. Sa boses na kasing lamig ng yelo,
Binulyawan niya ito. Mag-ani ka na lang dyan. Huwag kang makialam sa buhay ng iba. Lintik, naramdaman ni Kyle na nagkamali siya ng natapakan. Masyadong sensitibo ang dalaga pagdating sa pamilya niya. Ano kayang madilim na nakaraan ang itinatago niya? Tanong ni Kyle sa sarili. Sa kabilang banda, hindi makapaniwala si Ara. Grabe ka, Kyle! Paanong nakapuno ka agad ng dalang basket sa ganong kabilis na oras? Gulat niyang sigaw. Kinindatan siya ni Kyle. Nakita mo naman sa sarili mong mga mata, di ba? Ngayon, hindi mo na ako matatawag na lalaking lampa. Sa totoo lang, ang bilis niya ay katumbas ng 8 manggagawa na pinagsama-sama. Nasabi na lang ni Ara sa sarili. Akala ko panggulo lang siya, pero mukhang mapapakinabangan pala ang buntot niya sa ganitong trabaho. Puno na ang mga basket ni Kyle, kaya humingi siya ng mas malaking lalagyan sa lola. Nakanganga ang matanda sa bilis niyang mag-ani na parang hindi makatao. Nagkunwaring mabait si Kyle at napakumbaba. Naku, dahil po ito sa turo ni Binibining Ara. Hamak na baguhan lang po ako na sinuwerte. Lumapit si Ara at nagulat sa 5 basket na napuno niya sa isang kurap lang. Hindi niya namalayang lumambot ang boses niya. Gusto mo bang magpahinga muna? Siguradong nangangawit na ang mga balikat mo. Walang tigil ang pagpuri ng matanda. Aminadong talong-talo siya sa bilis ni Kyle. Habang bumubuntong hininga na isambit ng lola. Hay, sana ay bata pa ako. Napatahimik si Ara at nag-isip ng malalim. Talaga bang gustong tumulong ng tuso na ito o nagpapa-impress lang? Pero sa totoo lang, malaking tulong siya sa trabaho ngayong araw. Baka hindi naman siya ganoon kasama. O baka naman masyado lang akong nadadala ng sarili kong takot. Sa sandaling yun, nakatingin pala ng diretso si Kyle sa kanya. Habang suot ang nakasanayan niyang mayabang na ngisi, banat niya. Tapusin ko lang ang isang basket na to bago tayo magpahinga. Kanina ka pa kasi parang lutang dyan. Ano bang iniisip mo? Hindi ako lutang. Mabilis ang depensa niya. Napakawala si Kyle ng madramang buntong hininga habang nagrereklamo. Nakakapanghina ang pagpitas ng mga ligaw na berry na ito. Halos mamintig na ang lahat ng buntot ko sa pagod. Habang nakakalokong nakangiti, inabutan siya ni Ara ng tubig sabay pang-asar. Sa wakas, umamin din ang nagmamalakas na to na pagod na siya. Natigilan si Kyle, hindi inasahan ang lambing na yun, kaya bigla niyang hinablot ang bote ng may pagkapahiya. Tinalikuran siya ni Ara para lumipat sa susunod na hanay ng mga halaman. Tapos ng break, trabaho na ulit. Samantala, naiwang tulala si Kyle habang mahigpit na hawak ang butong